Maligayang paglaya, binibining boss. Tumayo na kayo. Binibining boss, itong 5-star na Tianjin Hotel ay regalo ng iyong ama sa iyong paglaya. Pakiusa pasalamatan mo si Papa para sa akin. Sina Kinzeng at Ziyi, hindi ba nila ako susunduin? Binibining boss, ito. Ayos lang. Lumalaki ang kumpanya ni Kinzeng, siguradong napakabusi niya. At si Ziyi, dapat nasa grade 1 na siya, hindi ba? Siguradong nasa eskwela siya ngayon. Dahil hindi nila ako sinundo, ako na lang ang uwi para sorpresahin sila. Nga pala, Manong Fu, mahanda ka, sa susunod na linggo, babalik na talaga ako sa Pamilya Su para formal na makmana sa negosyo ng pamilya. Ha? Ngayon, ihatid mo na ako pauwi, hindi na ako makapahintay na makita ang asawa at anak ko. Hey, iyong dating asawa mo, hindi ba lalabas siyang kulungan ngayon? Bakit mo siya binabanggit sa oras na ito? Huwa na huwa kang mag-alala, hindi niya kailanman mahahanap ang lugar na ito. Pakibuksan ang pinto. Hindi wasto ang password. Nagpalibang password? Karawan ko naman ito Ang tawag na inyong na dial ay kasalukuyang nakikipag-usap. Pakisubukang muli mamaya. Asawa ko, hulaan mo kung nasaan ako. Block ako ni Kinzeng. Bakit nangyayari ito? Anong katok-katok yan? Heto na nga sino ang hinahanap mo? Si Kinzeng ang hinahanap ko. Ako ang may bahay ng bahay na ito. Anong Kinzeng, Wang Zeng ang sinasabi mo? 5 taon na silang lumipat. Ang apelido ene hamon namin ay Feng, nagkamali ka ene habahay. Bakit hindi man lang nila sinabi sa akin na lilipat sila? Benibini. Baka naman, ang ginawa ni Kinzeng ay isang pagtanaw ng masamang loob at nakbago na ang kanyang puso. Hindi, Fubo. Huwag kang magsabing ganyang kalokohan. Mahal na mahal ako ni Kinzeng. Hindi siya magbabago ng isip. Alam ko na. Siguro napakaganda ng performance ng kumpanya, kaya lumipat sila sa mas magandang bahay. Kung ganun, sunduin muna natin si Z sa school, tapos sunduin natin siya sa trabaho. Tara na. Fubo, tingnan mo, mayos ba ang damit ko? Kumusta naman ang buhok ko? Huwag kang mag-alala. Ang hitsura mo ngayon ay napakaganda. Hindi ako. Natatakot lang na mapahiya si Z. Mama! Oh, Z ko. Ang laki mo na. Mama, Zhao lang. Mama, uwi na tayo. Tara na. Binibini. Binibini. Fubo, tingnan mo itong utak ko. Nung nakulong ako, 4 na taong gulang pa lang si Z, 5 taon na ang nakalipas. Imposibleng maalala niya pa ako. Pero, tinatawag niya si Zaulan na mama. Sa tingin mo kaya? Hindi, yan mangyayari. Si Kinzeng ay talagang tapat at loyal sa akin. Sinabi niya na hihintayin nila ako ni Z na makalabas ng kulungan. Ang sinabi niya, tiyak na tutuparan niya. Hahanapin ko kung saan lumipat si Kinzeng. Huwag na. Hindi ba karawan ni Z bukas? Tiyak na magsasagawa ng birthday party ang pamilya Kin, iniis ko. Dadaluhan ko ang party bilang tagapagmana ng pamilya Su, dadaluhan ko ang handaan, at bigyan sila ng sorpresa. Fubo, sa tingin mo, dapat ko bang ibigay ang hotel na bigay sa akin ni Papa kay Z bilang regalo? Binibini ako. O nga pala, paanong maintindihan ng bata ang nga bagay na iyon? Bibili na lang ako nga laruan para sa kanya.
Maga Transformers, gusto ito energy lahat energy lalaki. Kailangan ko ring mahanda ng regalo para sa asawa ko. Bibili ba ako ng relo? O mamahaling kotse? Kinzeng, 5 taon na tayong makasama, pero nagtatago pa rin. Kailan mo ba ito isa sa publiko? Huwag kang maalala, hindi ko ba sinabi sa iyo, gagamitin natin ang birthday party ni Zee upang ipahayag ang ating engagement. Natural, gusto kong makasama ka habang buhay. Kung ganun, may ibabalita rin ako sa iyo. Umuwi na ang binibini ng Su Corporation para magmana ng negosyo. Narinig ko, siya ay talagang interesado sa iyo na kliyente NG King Corp. At personal na pupunta upang ipagdiwang ang kaarawan ni Zee. Ano ang sinabi mo? Ang panganay na dalaga ng pamilya Su. Ang ibig kong sabihin, importante na balita nito. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin upang maiwasan na maging pabaya tayo sa ating mahalagang bisita? Hindi ko rin naman iyon ngayon lang nalaman. Magsisimula na ang salo, tara na. Binibini. Ayos lang. Ang regalong ito, gusto kong personal na ibigay kay Z. Pagkatapos ng 10 minuto, tatawagan kita, sa oras na iyon, ipapasok ninyo ang natitirang regalo. Opo. Salamat sa inyong lahat at kayo ay dumalo pa sa kabilangang inyong abala sa birthday party na inihanda ko, Kin, para sa aking anak. Ako, si Kin, buko pa rito, ay may isa pang bagay na kailangang ipahaya. Ako, si Kin, ay magpapahaya ng pakikipag-ugnayan kay Ms. Zaulan, ang General Manager ng Sangay ng Su Group, sa kasal. So Chengxi, bakit ka nandito? Chincheng, sabi mo ikakasal kayo ni Zaulan? Paano naman ako? Su Chengxi, magpakatoto ka. Hiwalay na tayo. Hibale? Paanong nangyari? Bakit hindi ko alam yan? Niloloko mo lang ako, di ba? Nilolo ko lang ba kita? Tingnan mo ito. Ano ito? Paanong nangyari? Kaya pala sa loob ng 5 taon, wala ni isa sa inyo ang bumisita sa akin, at wala rin naman talagang sumundo sa akin paglabas kong kulungan. Kaya pala lumipat kayo ng bahay, at hindi niyo sinabi. At hinarangan niyo pa ang lahat ng kontak ko. Ibig sabihin pala? Matagal na pala akong na-divorce. Kailan pa nangyari to? Pirmahan mo ito, hindi na abutin pa ang 2 araw, makakalabas na kayo. Ito ba yung pinirmahan ko sa kulungan 5 taon na ang nakalipas? Kaya Su Chengxi, ikaw mismo ang pumirma sa divorce agreement na yan. Magiwalay na tayo ng mapayapa. Huwag mo na akong guluhin. Gulaw? Tao ka pa ba? Tinulungan kitang itayo ang kumpanya at kumuha ako ng puhunan mula sa Su Corporation para sa iyo. Resign ako sa trabaho para sa iyo. At alaga ako ng pamilya dito sa bahay. Tapos ikaw? Sinamantala mo ang gatiwala ko. Niloko mo ako at pinapirma sa kasunduan sa paglustay. Niloko mo ako at pinapirma sa confession letter. At niloko mo ako at pinapirma sa divorce agreement. Ganito mo ba ako tratuin? Sandali, Su Chengxi, ano bang pinaksasabi mong kalokohan? Ang kasunduan sa pag-amin ng sala, ikaw mismo ang pumirma niyan, huwag mong subukang ibaling sa akin ang sisi. Kahit na ako ang sisihin mo, ayos lang sana, pero bakit kailangan mong isali ang aking fiancé? At ikaw pa ang tumulong sa akin para makuha ang investment ng Su Group. Maliwanag na si Zaulan ang nakakita sa potensyal ng Kin Group, kaya humingi siya ng tulong sa Su Group para sa akin. Potential ng Chen Group. Ang sinasabi mong yan, naniniwala ka ba diyan? Su Chengxi, ano bang pinagsasabi mo? Kaarawan ito ni Zee ngayon. Ang nga narito ay pawang nga mataas na antas ng lipunan. Hindi ito ang sira. Sira mong kulungan. Alam mo pa pala na karawan ito ni Z? Ako ang ina ni Z. Ano ang problema kung narito ako? Ako ang may karapatang tumayo rito higit kanino men. Ina raw, bakit hindi mo muna itanong kung gusto ba iyan ni Zee namin? Para kay CG namin, ako lang ang tanging ina niya. Nagsisinungaling ka. Kailangan kong makita si Z ngayon. Nasaan si Z? Si. Security. Si. Bitawanan niyo ako. Bitawanan niyo ako. Kung ganyan kayo, wala na bang batas sa mundong ito?
Batas? Mabuti. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang batas. Kakalabas mo lang sa kulungan, tama ba? Ziga, tutulungan kitang hugasan ang dumi sa katawan mo. Hugasan ng mabuti. Kapak malinis na. Lumayas ka na agad. Lumayas. 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 Lumayas! 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 Kinzeng, kaya mo bang tisin na makita silang hiyayin ako ng ganito? Bakit ako nakulong noon? Gusto mo pa bang ipasabi ko ang dahilan sa harap ng maraming tao? Teka lang, pakawalan mo muna siya. Cheng, nagsisisi ka na ba? Sigurado akong may hindi lang pagkakaintindihan dito, hindi ba? Chengxi, alam kong hindi ka mapakali, pero pampublikong lugar ito, anumang dapat nating pag-usapan. Mamaya na lang natin yan usapan ng pribado, sige na. Ikaw, Security, dalhin niyo na siya pababa. Kung magpapatuloy pa rin siyang gumawa ng gulo, itali niyo siya. subukan niyo lang lumapit. Sabi ko na, nandito ako ngayon para ipagdiwang ang kaarawan ng anak ko. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang paalisin ako. Su Chengxi, ang pagkakaroon ng isang ina na tulad mo ay kahihiyan habang buhay para kay Ziyi. Su Chenxi, ikaw nakakalabas lang sa kulungan. Gusto mo ba talagang makita si Ziyi? Kung sakaling masama ang maituro mo sa kanya, sinisira mo ang kanyang buong buhay. Alam mo ba? Sirain ang kanyang buhay? Ako ay nagpakahirap, nagdalang, taon ng 10 buwan para lang isilang siya? Paano ko naman siya sisirain? Kaarawan niya ngayon, gusto ko lang siyang makita. 5 taon? 5 taon na akong hiwalay sa kanya. Naiintindihan mo ba ang nararamdaman ko? Ako ang kanyang tunay na ina? Chenxi, ikaw ay nanganak lang ng bata, pero aling babae ang hindi nanganak. Kaya pala sa mata mo, ako ay isa lamang walang halaga na tagapagbigay buhay. Ziga? Pumapayag akong makipaghiwalay sa iyo. Tanggap ko. Pero si Z ay ang bata na aking pinahirapan, na iniluwal. Hindi ko siya pwedeng ipaubaya sa iyo. Kukunin ko siya ngayon. Kung gayon, hayaan natin si Ziyi na pumili para sa sarili niya. Kung talagang sasama siya sa iyo, papayagan ko kayong umalis. Ikaw ang nagsabi niyan? Nasaan si Z? Nasaan si Z? Gusto kong makita ang anak ko. Makita ang bata? Ang batang ito, sa tingin mo ba, makikita mo lang siya kung gusto mo? Halika. Gusto mo nga makita si Ziyi. Pwede naman, iswap mo ito. At gumapang ka mula rito. Sa sandaling nakagapang ka na, papayagan kitang makita si Ziyi. Una, ipakita mo naman ang pagmamahal nga ina mo. Hindi mo ba mahal ang bata? Anong nangyayari? Hindi mo kaya ano? Sabi mo namimiss mo ang anak mo, pero sa tingin ko, lahat yan ay palusot lang. Bakit hindi ka gumagapang? Gumapang ka na agad. Gumapang! Bilisan mo! Gumapang ka na! Gapang! Gapang! Bilisan mo! Gumapang ka na! Gapang! Impossible. Ano ba kayong mataong walang kwenta para hiyaan akong ganito? Tama na, Chengxi. Huwag ka ng maging irritable. Hindi ito malit na bagay. Isipin mo na lang na kasalanan ko. Pwede ba? Ching-ching! Ang pagdating ko sa puntong ito, hindi ba ikaw ang pumilit sa akin? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kinzong, kung ako ang tatanungin, huwag mo na siyang kaawaan. Kinzong, may mga taong ayaw makinig sa payo. Ginagawa mo ang mabuti para sa kanya, pero siya ay parang aso, babaling laban sa iyo. Huwag mo na siyang pansinin. Mabuti. Sa ganitong sitwasyon, talagang gagapang ka. Ipapatingin ko kay Ziyi kung sino talaga ang nanay niya, kung anong klase siyang tao. Halika. Dahil sa hindi ka nakikinig, huwag mo akong sisihin. Mga tao, hawakan ninyo siya. Hala, kalahating oras na. Bakit wala pa rin ang tawa ng binibini? Tara na, sundan ninyo ako at tignan natin. Bitawan mo ako. Anong ginagawa ninyo? Huwag kang matakot, Shenji. Kapag kriminal ka, dapat kang iparada sa publiko. Kung hindi, paano ka malilinis sa iyong kasalanan? At magiging malinis bago mo makita si Ziyi. Hindi.
Zhu Chenxi. Bumaba ka diyan. Zhu Chenxi, isipan mo ito. Kung hindi mo makuha ang custody ni Ziyi ngayon, wala ka ng pagkakataon. Ang Ziyi mo, ako na ang tatawagin niyang ina simula ngayon. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang sumama si Ziyi sa kanila. Kailangan kong makita ang aking Ziyi. Ziga. Gagapang ako. Ako igagapang na. Tingnan ninyo, gumapang siya. Sige, ipagpatuloy mo. Ang haba pang lalakbayin mo. Ziga. Ziga. Z, ano ang hinaling mo kanina? Mahal na mahal ko po si Mama. Chincheng. Gumapang na ako. Pwede ko na bang makita ang anak ko? Zhu Chenxi. Hindi ko akalaing gagapang ka talaga. Kung sinabi mo sa akin ng mayos nun, di ba pinayagan na kitang makita siya kaagad? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Wala na akong kahit katiting na pagmamahal sa iyo. Gusto ko lang ngayon ay ang anak ko. Ziyi, ako ang mama mo. Mama, Z, ako ang iyong ina. Mama, Z, naalala mo pa ba kung paano kita tinuruan? Iniwan ka na ng nanay mo, huwag kang sumigaw, sigaw dito. hindi ka namin ina. Umalis ka. Ayokong maging ina ang isang kriminal na nakulong. Tumbahin ang malaking kriminal. Sirain ang malaking masamang tao. Sunto! Sunto! Ayokong inang kriminal na ito. Gusto kong si Tita Zaula nang maging ina ko. Bakit mo kinikilala ang iba bilang ina mo? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo noong kaarawan mo? Mahal na mahal mo ang iyong ina. Ikaw ang unang nang iwan sa akin. Hindi mo ba sinabing humiling sa kaarawan kung gayon? Ngayon sa kaarawan kong ito, hihilingin ko na sana hindi na kita makita pa. Chincheng, ganyan ka ba magturong ang iyong anak? Zhu Chenxi, kumalma ka. Kung may inang nakulong ang bata, magiging mansa iyon sa buong buhay niya. Para na lang sa bata, hindi ko hahayaang makasama kayo. Bakit ako nakulong? Hindi mo ba alam? Una, ginamit mo ang pagmamahal ko sa iyo para gawin mo akong iyong pambayad, sala? Hindi ko makita ang anak ko. Ngayon ayaw mong kilalanin niya ako at hinahayaan mo pa siyang insultuhin ang sarili niyang ina. Wala kang hiya at hindi ka karapat dapat maging tao? Zhu Chenxi, hindi mo ba pwedeng paknilayan ang sarili mo? Karawan and ni Z. At ano na ang nangyari dahil sa iyo? Mga tao, daling niyo siya palabas. Huwag. Huwag mo akong pagkavalan. Bitawan mo ako. Tijal. Bini-bini. Ayos lang po ba kayo? Zhu Chenxi, kaya pala naglakas loob kang gumawa ng eksena dito ngayon. Nakahanap ka na pala ng tagapagtanggol, hindi ba? Sino ba tong taong to? Ang bago mong kabit? Tama nga naman, base sa katayuan mo ngayong kakalabas mo lang sa kulungan. Matanda lang talaga ang makukuha mo. Zhu Chenxi, naglakas. Look kang buhusan ako ngala. Ano? Tama ang sinabi ko? No? Nahihiya ka ba? Tingnan mo, masyado kitang pinalampas. Shinseng. Dati, nakamali ako sa pagpiling ng tao. Ginamit mo ang pagmamahal ko sa iyo, hakbang-hakbang upang ilagay ang sarili mo sa posisyong hindi para sa iyo. Ngayon, nakilala na kita.
Sa tingin mo, magpapahinuhot pa ako? Ang saktan ka? Ay madudumihan lang talaga ang kamay ko. Su Chensi, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Su Chensi, ano nang ipinagmamalaki mo? Dahil lang ba marami kayo? Kung matapang ka, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sino ang nagbigay sa iyong karapatang magsalita ng ganyan sa aming binibini? Ano nang gagawin mo, Su Chensi? Hindi mo ako pwedeng saktan. Nandito ang bata. Sige, pigilan mo siya. Pigilan mo siya. Ikaw na masamang babae. Bitawan mo agad ang tatay ko. Papatayin kita. Papatayin kita. Sige. Kinzeng, ikaw pala ang nagturo sa bata na maging ganyan kabastos at walang respeto sa pamilya. Ngayon, wala na akong palalampasin. Z, ako ang nanay mo? Paano ako naging masamang tao? Gusto lang ni nanay na ikaw ay. Tulad ng ibang nga bata, lumaking malusok at masaya. Tulad ng ibang mga bata? Huwag kang makinig sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Nakalasa ang ibang bata, pero hinahayaan ka ni tatay na maglaro, hindi ba? Kung ang ibang bata ay lumiban sa klase, sila ay pinapalo at sinisigawan, pero si tatay ay binibigyan ka ang gantimpala, hindi ba? Oh, ayaw kong maging tulad ng ibang bata na gusto kong gumakasama si tatay. Kunjeng, ikaw ba ay pinapayagan mo ang bata na lumiban sa klase? Tay, anong gagawin natin? Hindi natin matatalo ang masamang taong ito. Tinuruan ka na ni tatay? Anong sabi sa korte tungkol sa menor de edad? Huwag kang mag-alala. Kahit anong gawin mo, hindi ka mapaparusahan. Sina? Ziyi, ingatan mo ang kamay mo. Sige, Iso. Nakita mo ba? Bakit mo Kunjan. ganyan turuan ang bata? Great. bata pa siya. Gusto mo ba siyang sirain? Ihatak ninyo siya rito. Grinsang, gusto ko pa sanang magtira ng kaunting awa, pero hindi ko inaasahan na ganyan mo turuan si Z. Kung ganun, mahanda ka na para tanggapin ang magiging paghihiganti ko. Su Chensi, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Su Chengzi, ano bang talaga ang gusto mo? Sinasabi ko sa iyo, ang misyon ng Su Group ay darating ngayon. Tingnan lang natin kung paano kayo na nagpapakita ng kayabangan ay hindi malalagay sa alanganin. Darating si Ginangsu? Sige, titingnan ko lang kung paano kaniya ipagtatanggol. Iswat mo sa kanya ito. Ziga, Aritong poses, iswat mo rin sa kanya. masusunod po. Ayoko. Huwag. Hindi ako magpapagapos. Hindi ako magpapagapos. Ayoko. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Huwag kang magmadali, simula pa lang yan. Su Chengsi, nababalo ka na ba? Paano mo ito magagawa sa harap ni maraming tao? Ama kong bata. Su Chengsi, siya ang CEO ng Kin Group at siya ang nobyo kong si Zaulan. Anong karapatan mong ipahiya siya ng ganyan? Ipinaya? Alam niyo pala nakahihiyan yan? Kanina, nang pinagapang niyo ako, paano niyo ako napahiya ng walang awa? Patawad. Su Chengsi, ako ang nakamali. Patawarin mo na ako. Alam ko, nananatiling masama ang loob mo dahil inagaw ka sa akin ni Zaulan. Pero ang damdamin ay hindi mapipilit. Nagsusumamo ako sa iyo. Palayain mo na ako. Palalayain ka? Sino naman ang magpapalaya sa akin? Sinasabi ko sa iyo? Ang ibig ko sa iyo, hindi ito yung madaling bitawan. Ang ginawa mo sa akin ngayon, gagawin ko sa inyo ng double. Sige na ngayon, mula rito gumapang ka. Hindi ako gagapang. Ako ay isang disenteng tao. Hindi ko matatanggap ang ganitong kahihiyan. Maari mong tiisin ang kahihiyan. Pero ako, hindi. Hindi ako gagapang. Hindi ako gagapang. Kung ayaw mong gumapang, kalat ka rin ninyo siya. Tigil. Ginang Su Chensi, pakiusap, pakawalan mo sila kaagad. Kung hindi, Meg, ingat ka sa akin. Gumapang ka rin. Su Chensi, ako ang general manager ng subsidiary ng Kin Group. Ano ang karapatan mong gawin ito sa akin? Tumahimik ka? Chengsi, wala siyang kinalaman dito. Kung may problema ka, ako ang puntahan mo. Chincheng! Hindi ko akalaing ganun pa rin kalaki ang pagmamahal mo. Su Chengsi, alam kong nagseselos ka. Patawad, pero tungkol sa bagay na ito, pwede mo bang? Kung magsasalita ka pang ang isa pang salita, dagdagan mo pang ang 10 beses ang pagapang.
Gumapang ka? Ang unang hagupit na ito, ihahagupit ko sa iyo dahil sa iwan at pagtataksil. Hindi pa nga tapos ang nakaraan. May bago ka na namang mahal. Ang pangalawang hagupit na ito, ihahagupit ko sa iyo dahil sa labis na panlilinlang. Sa pagawang bitak, para ipasok ako sa kulungan. Ang pangatlong hagupit na ito, ihahagupit ko sa iyo dahil sa paghahasik na alitan sa pagtuturo sa bata na huwag kilalanin ang sarili niyang ina. Chin-cheng. Sa loob ng maraming town, ang ibinigay ko sa iyo ay ang lahat ng aking damdamin. Ngunit mula ngayon, sa pagitan nating dalawa, put na lang ang natitira. Galit na lang. Su Chengxi, huwag mong gawing parang napakadakila mo ang sarili mo. Nung gusto mo ako, hindi ba dahil din sa isa akong campus heartthrob at pagkatapos ng pagtatapos, naging matagumpay ako kaagad sa negosyo. Sa huli, puro pagkukunwari lang. Kaya pala sa isip mo, iyan ang tingin mo sa akin. Kung ganun, wala na akong dahilan para magpakita ng awa. Su Chengxi, nayutos ko lang sa assistant ko na tawagin ang manager dito. Dapat malapitan na si Manager Joe. O ganun ba? Ito ang aringang subgroup. Kung makita nila na balak mo kaming gawing ng ganito, sa tingin mo ba? May maganda kang kahihinatnan. Sige, tingnan natin kung pagdating ni Manager Zo, ako ang tutulungan niya o ikaw. Anong nangyayari dito, young miss? Bakit ka nandito? Miss Zhao, bakit ka nandito? Bitawan, bitawan. Miss Zhao, bakit ka nandito? Anong nangyayari? Sino ang gumawa nito? Manager Zhou, ito bang seguridad NG hotel mo? Basta na lang makakapasok ang sinumang kriminal at mananakit sa akin ng walang dahilan. Ikaw na manager, gusto mo pa bang magtrabaho? Hindi mo pa ba alisin ang tali kay CEO Kin? Miss Zhao, huwag po muna kayong magalit. Hindi po ba kayo pwedeng huwag magalit? Malaking kasalanan ko po na hindi ako Ingat, hindi ako Ingat, aayusin ko po agad sila. Kunin niyo ang dalawang ito na gumagawa ng gulo. Su Chengxi, nakikita mo ba? Ito ang kapangyarihan at katayuan. Kanina, hindi ba ang yabang mo? Sige pa. Manager Joe, siya ang eldest miss ng Su Corporation. Sino ang nagbigay sa iyong lakas ng loob na saktan siya? Siya? Ang eldest miss ng Su Corporation. Matanda, sino ka naman? Baka naga. Halusinate lang kayong dalawa at nagwawala rito. Su Chengxi, bakit kailangan mong magpanggap bilang eldest miss ng Su family? Hindi mo pwedeng gayahin ang ganyang klaseng malaking tao. Balif ka na ba? Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Ako ang binibining ng Su Corporation. Ang hotel na ito ay nakapangalan sa akin. At gusto niyo pa akong paalisin? Bilisan mo at magpakatino ka. I-refresh mo ang isip mo. Oo nga, anong iniarte mo na binibini ka? Halos lahat ng nandito ay muntik mo ng maloko. Na, Mahugas ka ng mayos pagkatapos lumayas ka na rito. Buksan ninyo ang inyong mata? Tingnan ninyong mabuti? Ano ito? Ito ay kasunduan sa paglilipat ng hotel. Kontrata NG paglilipat NG Hotel. Malino na nakasulat dito. Ang hotel na ito ay nakapangalan sa akin. Su Chengxi, ano ang karapatan ninyong palisin ako? Gamit ang lumang papel na iyan, mapapatunayan mo bang iyo ang hotel? Ikaw ay parang laging napaka-inosente. Kung gayon, sa tingin mo ba, kami ay magiging katulad mo at maniniwala na parang natanga? Ilang lumang papel lang yan, napakadaling pagkahin, inakala mo bang madadaya mo kami? Su Chengxi, ngayong pinahiya mo ako, tiyak na hindi kita palalampasin. Bakit kayo nakatunganga? Arestuhin siya. Halika kayo, ibigay niyo sa akin ang latigo. Ano ang gagawin mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan ninyo siya. Siya ang panganay na binibining Pamilya Su. Kapag ginalaw ninyo siya, hindi kayo palalampasin kang Pamilya Su. Tumahimik ka, matanda. Su Chengxi, ngayon, sisiguraduhin kong wala kang mukhang may haharap. pumunta lang dito para dumalo sa salo. Tapos nakakita pang ganitong klaseng kaguluhan? Napakabwezit. Dali ipaalam natin kay Ginoong Wang, baka lumaki pa ang gulo mamaya at madamay pa tayo. Tara na. Ziye,
Naalala mo ba sa piitan paano karaniwang sinisiyasat ang nga bilanggo? Lalatiguhin, pero siya, Z, ikaw ngayon ang tagapagtaguyod ng katarungan. Halika. Oras na para siyasatin ang bilanggo. Siga. Sige, siya ang sarili mong ina? Talaga bang sasaktan mo ang sarili mong ina? Sige, hubak. Z, gagawin mo ba yan sa iyong ina? Z, bakit ka nakatunganga? Kung maganda ang papapahirap mo sa kanya ngayon, bibigyan ka ni Papa ng isang game console pack, uwi natin. Sino pa ang mga hasna sipain ako? Sir Juan, Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Para matangkang manakit sa kanila, ikaw. At ikaw, kayo ang dalawa. Gusto, niyo bang malugi ang 18 hotel? Boss Wang, bakit po kayo naparito? Sila. Tumahimik ka. Bitawan mo siya. Manong Fu, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Ako ay pumarito upang makita kung paano binabastos ngam hamak na ito ang aming panganay. Ay, nagbiro po kayo, Manong Fu. Sino ba ang maglalakas? Lop na bastusin ang panganay ng pamilya Su. Ito, siguro, ang panganay na babae ng pamilya Su. Tama. Miss Su, lahat ng pagkakamali ay akin, ako, si Wang, ay hindi mahigpit sa aking matauhan. Kasalanan ko. O, kasalanan ko. Sabi mo siya ang panganay na babae ng pamilya Su. Paano nangyari yan? hindi maaari. Kilala ko siya ng husto. Nakasama ko siya sa napakaraming taon. Galing lang siya sa simpleng pamilya. Paano siya magiging panganay ng pamilya Su? Ay, imbestigahan. Ziga. Kung ganun, Manong Fu. Siya, ba talaga ang panganay na babaeng pamilya Su? Natural. O, sa tingin mo ba magsisinungaling ako? Hindi. Siyempre hindi po. Isang malaking di. Pagkakaunawaan lang ito ngayon. Ako, dumating lang ako dahil nabalitaan kong may gumagawang gulo. Manager, Joe. Opo. Anong nangyayari sa iyo? Paano ka pumaya na maymang api sa panganay ng pamilya Su at kay Manong Fu sa harap mo? Ako. Tama na, huwag ka nang magsalita. Ikaw ay sibak na sa trabaho. Ayusin mo ang paglilipat ng trabaho. Ginang Susu, tingnan ninyo, itong nangyari ngayon. Hayaan na, hindi mo naman ito kasalanan. Tawagin mo na paalisin ang guwardiyang ito. Ay, say ka na. Lakat na. Su Chengxi, ikaw ba talaga ang panganay na ginang ng pamilya Su? Tama. At hindi kita patatawarin. Chengxi, alam kong hindi maganda ang inasal ko kanina. Ngunit mahal mo naman ako. Kaya sigurado akong patatawarin mo ako, di ba? Kinzeng, kung kaya kitang dalhin sa rurok ng tagumpay, kaya rin kitang hilahin sa kailaliman. Ang kanina ay pampagana pa lang, ngayon pa lang nagsisimula ang paghihiganti ko sa iyo. Chengxi, Kinzeng, wala ka na bang natitirang dignidad? Nagtatago ka pa sa likod ng isang bata. sige, hindi ka niya sasaktan, tulungan mo si tatay, sagipin mo si tatay. Huwag mong saktan ang tatay ko, kusa ko itong ginawa. Sige. Ang tatay mo, gumawa siya ng pagkakamali, kaya dapat siyang maparusahan. Dahil ba ayaw niya akong sumama sa iyo? At baka masamain mo ako. Hindi ito kasalanan ni tatay. Ako mismo ang ayaw sa iyo. Sasama ako sa iyo. Palayain mo na lang si tatay, hindi ba? Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong saktan si tatay. Huwag mong saktan si Ginang Zhao. Kung hindi ka masaya, ako na lang ang saktan mo. Hindi ko talaga inakala. Na balang araw, ang anak ko ay luluhod sa harap ko at sasabihin sa akin ang lahat ng ito, napakabait mo talagang bata. Paanong magagawa mong saktan ka ni nanay? Kinzeng, ang dinanas namin na anak ko ngayon, lahat ay dahil sa iyo. Kung ganun, dito na lang muna kayo, magsisi. Itali silang lahat. Huwag kang lumaban. Huwag lumaban ka. Chengxi, kasalanan ko, ako ang nataksil. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Chengxi, alam kong gayon. Ngayon ay nagselos ka. Dahil nag-engagement kami ni Zhao Lan
at hindi ka nasiyahan. Babalik ako sa iyo, makasama tayong mamuhay ulit, hindi ba? Wala na akong nararamdaman para sa iyo. Ang dahilan kung bakit talaga kitang kinamumuhian ay dahil sinira mo si Z. Guardia! Huwag kang lumaban, huwag kang lumaban. Bitawan mo ako, Bitawan mo ako. bitawan mo ako. Dito kayo magdusa at magsisi ng mayos. Chengxi, Chengxi. Impossible ito. Paano siyang biglang naging dalaga ng pamilya Su si Su Chengxi? Impossible ito. Kinzeng, hindi ako naniniwala. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Ang deming taon na kami, wala siyang inilabas. Tiyak na fake ito, tiyak na fake ito. Imposible. Jinong Chow, nahanap ko na. Ang fubo na ito ay talagang tagapamahala ng pamilya Su dati, ngunit matagal na siyang nagretiro. 3 taon na ang nakalipas. Kaya, hindi na siya tagapamahala ng pamilya Su ngayon. Nagretiro na pala. Mabuti, siguradong humanap si Su Chengxi ng matandang lalaki para samahan siyang umarte para lang lokohin tayong dalawa. Su Chengxi, talagang napakawalang hiya niya. Ayos. Dahil peke ang kanyang pagkatao. Huwag niya akong sisihin, huwag niya akong sisihin na hindi ako magiging mauwain. Today, Chengxi? Anak kong babay, sa wakas ay nakabalik ka na. Tay, miss na miss kita. Huwag kang umiyak? Sige na, huwag nang umiyak. Ang mahalaga ay nakabalik ka na. Ang mahalaga ay nakabalik ka na. Patawarin mo ako, Tay. Dahil sa hindi ako nakinig sa payo mo noon, kaya napunta ako sa kulungan. At alala ka pa ng 5 taon nang dahil sa akin. Enak, hanggat nagising ka sa katotohanan, hindi pa huli ang lahat. Kailangan mong maniwala na ang tatay mo ang magiging pinakamatibay mong sandigan habang buhay. Basta't lilinggon ka, makikita mo na ang tatay mo ay laging nakatayo sa likuran mo at laging poprotektahan ka. Tay, Sige na, aking munting prinsesa, huwag ka nang umiyak. Ay, nga pala, ako, ngayon, mismong ako ang magluluto ng paborito mong ulam para sa iyo. Mamaya ay tikman natin. Fubo, mari ka nang mauna para maghanda. Masusunod po. Halika, umupo tayo. Para makita ko, pumayat ka. Chengxi, may sasabihin pala ako sa iyo. Tumanda na rin ang tatay mo. Ang pamamahala sa kumpanya ay parang hirap na rin akong gawin. Kaya naman, nais kong ipasa ang arian sa iyong makamay, pero siyempre, wala ka pa masyadong karanasan. Ito ang ilang subsidiary ng Su Group. Kunin mo muna ito para subukan at dahan kang masanay. ang sangay nga nanan? Si Manager Zaulan, hindi ko inakala, sa lahat ng pagsubok, mapupunta pa rin sila sa aking makamay. Chengxi, kung ano man ang gusto mong gawin mo lang. Palagi ka lang susuportahan ng iyong ama. Salamat, Itay. Kung gayon, sisimulan ko sa pamamahala ng sangay nanan. Sige. Shinseng, Zaulan, nagsisimula pa lang ang lahat. Alan, nung araw na iyon, napakamalan ko si Su Chengxi na siya ang panganay na babae ng pamilya Su. Sa tingin mo, sa sitwasyong iyon, kung hindi ako magsasalita ng magagandang bagay, hindi ba tayong dalawa ang mapapahama? Shinseng, inisip mo bang mas mababa ako sa panganay na babae ng pamilya Su? Gusto mo na akong iwanan at makahanap ng posisyong mas matas. Paanong mangyayari iyon? Alan, talagang mahal kita. Mabuti sana. Pero babalan kita, huwag kang isip nga hindi nararapat. Alam mo, ang nga bagay na gusto kong makuha. Nakukuha ko. Ziga. Ginangzaw, may balita mula sa punong tanggapan ng grupo. Sabi nila, ang panganay na si Ginangsu ay magsisimula na sa mausapin ng kumpanya. At isa,
Isa niyang inspeksyonin ang masangay ng kumpanya at ang nanan ang unang pupuntahan. Ano ang sinabi mo? Darating ang ginangsu? Opo, siguro ay sa susunod na linggo siya darating. Bumaba ka at maghanda ng mayos. Dapat nating ipakita ang lakas ng ating nanan. Ziga, bukod pa rito, narinig ko, may bakanteng posisyon para sa direktor sa punong tanggapan at ang pagdating ni Ginangsu ngayon ay para humanap ng taong mapagkatiwalaan upang hawakan ang posisyon. Tungkol sa personal na kakayahan sa trabaho, mayroon akong kumpiyansa rito. Ngunit, kailangan pa ring maghanda ng mabuti. Siga, alamin mo ang hilik ni Ginangsu. Ziga, Naihayak na ba ang balita kay Ginangzao? Opo. Magaling. Mag, isip ang paraan upang malaman ni na Chinzeng at Ginangzao na gusto ko ang dugo pula na sinaunang jade. Tandaan mo, kailangan malaman nila ito ng makahiwalay. Opo. Ang dugo ang jade. Sa pagkakaalala ko, si Kinzeng ay may ganito at ipinamana ng pamilya nila. Tama. Ang bagay na ito, itinuturing ni Chinjang na kayamanan. Sabihin mo sa akin, kung nanaising ito ni Zaolan, Mag, away kaya sila hanggang sa maging magka-away? Ito pa lang ang unang hakbang. Hindi ako naniniwala na ang inyong relasyon ay ganun katibay. Gezao, sa tingin ninyo ba, papayak si Kinzeng na ipahiram sa inyo ang Jade of Red Blood? Siyempre naman, si Chinzeng ang pinakamasunurin sa lahat. Kinzeng, dalhin mo rito mamaya ang inyong pulang jade na pamana. Sige po. Ge, Kin, sabi po ang aming ginang, labis siyang naakit sa inyong itsura, at kung papaya kayo, gusto niya kayong maging kaibigan. Talaga, gusto ko ring makipagkaibigan kay Binibining Su. Ngunit napakaraming tao ang interesado sa akin. Wala bang patunay ng katapatan si Binibining Su? Paano ako nakagusto sa walang kuwentang taong iyan? Ang aming Ge, Su ay nagsabi na, hangga pumaya ka, anumang kondisyon ay pwede. Karangyaan at yaman, posisyon sa lipunan, lahat ng gusto mo ay nasa kanya. G. Kin, ito ay isang proyektong nakakahalaga ng 30 bilyong piso mula sa Su Group. Ang sabi ng aming ginang, ito ay patunay lang ng katapatan para sa iyo. Kung mapapasaya mo siya, marami pang makontrata ang naghihintay sa iyo. Ang order na ito ay tinanggap ni Chinjang. Tinanggap niya. Chincheng. Talaga namang tulad ng, dati ang iyong kumpiyansa akasakiman. Mahusay, bigyan pa siya ng 2. Para isipin niyang talagang may gusto ako sa kanya. Bukod pa rito. Ipagbigay, alam mo ang balitang ito kay Zaolan, para malaman niya na nilalampasan siya ni Chinzeng at direktang nakikipagtulungan sa ating punong, himpilan. Masusunod, young miss. Sabi, si Zaolan ay nagsimula ng maghanda para sa inyong pagbisita. Napakahusay. Magbigay kang evaluation form sa kanya para isipin niyang talagang promote siyang ating headquarters bilang direktor. Opo. Kinzeng, Zaolan, pinahamak ninyo akong makulong ng 5 taon at hindi ako kinikilala ng sarili kong anak. Ngayon, gusto kong makita kung paano kayo makakalaban. Kinzeng, ayaw ibigay ang kanyang jade. Pero sige na, pero naglakas. Loop siyang lihim na pumirma ng kontrata sa headquarters ng hindi ko alam. Nakalimutan ba niya kung paano niya nakuha ang Kin Group? Ginangzao, siguro si Ginong Kin ay gusto lang kayong bigyan ng mas magandang buhay. Inisip ba niya na gusto ko siyang mag-isip? Sa tingin ko, gusto lang niyang takasan ang aking kontrol. Tungkol diyan, may narinig akong sismis kamakailan. Sabihin mo. Narinig ko, mukhang may gusto ang iyong Miss Su kay Ginong Kin, kaya naman ulit siyang alok ng kooperasyon kay Ginong Kin. Lubos kong alam ang personal na kakayahan ni Kinzeng. Sa kanyang kakayahan, hindi dapat gumawa ng inisyatiba ang Su Group para makipag-ayos sa kanya. Ang tanging posibilidad ay may gustong tumulong sa kanya. Ibig sabihin ba, totoo ang sismis? Walang usok kung walang apoy. Bakit pumayag si Kinzeng na makasama ako nun? Hindi ba dahil sa tingin niya ay matutulungan ko siya? Pero, kung makuha ko ang posisyong ito bilang direktor, ako na ang mamamahala sa proyekto ni Kinzeng, at ako na ang masusunod. Hindi maari, kailangan kong makuha ang posisyong ito. Ako mismo ang kukuhang ang pirasong ang jade na iyon. Chincheng. Sabihin mo, bakit hindi ka nalang makinig sa akin?
Isang aso na hindi marunong sumunod ay dapat talian at disiplinahin. Chincheng, walang silbi sa iyo ang pirasong jadi na iyon, pero kung ibibigay mo sa akin, maari akong promote bilang direktor. Ito ay para sa iyong kumpanya, hindi ba magiging pakinabang din? Kung promote siya bilang direktor, kahit ang panganay ng ginang ng Su Corporation ay hindi na siya basta mahahawakan sa oras na iyon. Natatakot ako na tuluyan na akong mamuhay sa ilalim ng kontrol niya. Shinseng, nasaan ang jade? Nang binanggit mo sa akin, tsaka ko lang naalala na dala ko pala ang jade sa probinsya. Pero huwag kang mag-alala na padala na akong tao para kumuha. Hawak kang magmadali. Mukhang kailangan kong mahanap ng pagkakataon para ibigay ang jade sa panganay na ginang Su kapag tuluyan ko nang napanghawakan ang mataas na posisyong ito. May pakialam pa ba si Zaulan? Darating ang araw, ako, si Kinzeng, ay tatayo sa pinakamataas na lugar. Zaulan, ikaw, gusto mo akong kontrolin. Mangarap ka? Jinong Chin, may naksumbong na sangkot ka sa paglustay nga pondo, sumama ka na sa amin ngayon. Ginangsu, si Kinzeng ay isinumbong ni Zaulan sa paglustay ng pondo ng kumpanya 5 taon na at ngayon ay nahuli na siya. Ano nga ba ang sinasabi mo? Opo ma'am, ang iyong paghihirap sa wakas ay malilinis na. Teka muna. Huwag kang masyadong maging masaya agad. Ang layunin ni Zaulan ay kontrolin lang si Kinzeng. Kaya, hindi niya ito sisirain agad-agad. Ngunit, si Chinjang ay hindi na sigurado. Pumunta ka na. Mahanap ngang taong susunod kay Zaulan ng palihim. Siguradong may magandang mangyayari. Ano? Ginangsu, kaka, tanggap ko lang ng balita. Si Kinzeng ay nakakuha ng ebidensya at nakalaya at pinalabas na naman. Ano? Baliw bang babaeng ito na si Zaulan? Naglakas, lub siya na isumbong ako. Mabuti na lang at naghanda ako. Nung tinakpan ako ni Su Chenxi, 5 taon na ang nakakaraan. Naayos ko na ang lahat ng bagay na ito, kung hindi, imposibleng nakalabas ako ng ganito kabilis. Jinong Qin, kumalma po kasyo. Gusto niya akong sirain. Hindi ako maaring maghintay na lang dito. Kung talagang masisira ako dahil sa bagay na ito, hindi na ako makakabangon pa. Sila ang nga dating kalaban mo, na ngayon ay hinahanap ka sa buong mundo. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Zaulan, dahil wala kang pakiramdam. Huwag mo akong sisihin kung magiging masama na ako. Ginangsu, may nangyari kay Zaulan. Anong nangyari sa kanya? Sinugot siyang dati niyang kaawe at pinatulog pa siya. Mabuti na lang admitting ka agad ang pinadala mo. Kung hindi, mamamatay na sana siya. Hindi ko pa nakikita ang malaking drama niya at ni Kinzeng. Bakit siya mamamatay? Dapat mo itong ipagpatuloy ang panunusol? Sisiguraduhin kong hindi sila magiging panatag. Chincheng. Gusto mo talagang makawala sa akin? Gusto mo ba talagang sumabit sa mataas na sanga? Kung ganun, ipapahiya kita ng husto. Si Zaulan, ipinost niya sa internet ang pagwaldas ni Chinjang ng pondo na kumpanya. Ipinost niya sa internet. At inudyukan pa ang mga netizen na bash siya. Ang galing. Nga pala, sa loob ng 2 araw na ito, abala sila sa pag-away, tiyak na wala silang oras para pansinin si Z. Pupunta ulit ako sa eskwelahan. Gagawin ko ang lahat para muling tanggapin ako bata. Kinyizi, sino pa ang hindi nakakaalam ngayon na ang tatay mo ay isang kriminal na nagnakaw ng pondo? Hindi ka nababagay dito sa aming eskwelahan. Lumayo ka. Balita ko, siya mismo ang nagnakang pondo.
Tapos pinilit niya pa ang nanay mo na akuin ang kasalanan, totoo ba? Kinyizi, baka ikaw at ang tatay mo, pareho ring kriminal? Walang tatay. Dapat lang bagbugin ang kriminal. Dapat lang bagbugin ang kriminal. Dapat lang bugbugin ang kriminal. Dapat lang bugbugin ang kriminal. Tidal. Bakit mo inaway ang kaklase mo? Anong nangyari sa'yo, Z? Nasaktan ka ba? Totoo ba ang sinasabi nila? Totoo ba talaga ang sinasabi nila? Z, naniniwala ka ba kay mama? Ayoko, ang gusto ko lang si Papa. Ikaw siguro itong masamang babae na sadyang nakakalat ng sismis, kaya inaaway nila si Papa. Z, may mga bagay na hindi mo inisip. Huwag agad maniwala sa naririnig. Dapat gamitin natin ang puso para maramdaman. Naintindihan mo ba talaga? Pero, huwag kang mag-alala. Ito ay mga problema lang ang patanda. Wala itong kinalaman sa iyo. Huwag mo nang isipin. pero dahil sa inyo, sinasabi ng lahat na ako raw ay isang bata na walang nagmamahal? Kaya pwede lang nilang apihin. Ang pag-api nila sa iyo ng ganyan, siguradong mali iyon. Ganito, bukas, si mama ay kakausapin ang guro para ipaliwanag ang sitwasyon. Pero tayo at ang ating makaklase dapat makisama ng maayos. Hindi natin kailangang maging sunod-sunuran, pero hindi rin tayo dapat maging masyadong mayabang. Naintindihan mo ba? Talaga bang matutulungan mo ako? Ako ang mama mo, siyempre, poprotektahan kita. Nagugutom ka ba? Kung ganun, kumain na lang tayo. Hey. Ate? Ate? Hindi po ba kayo pumunta para tingnan ang batang Ginoo? Ano pang nangyari? Itong si Xinjiang. Hindi ko alam kung anong itinuro niya kay Ziyi. Kaya malalim ang pagdududa ng bata sa akin kahit na... Hay, hayaan na. Hindi na ako makapahintay pa. Dapat na nating bilisan ang pahuli. Ipala mo sa kanila. Bukas na bukas ay pupunta ko para mag-inspeksyon. Masusunod. Kailangan kong galingan ang papapakita ko. Basta mapasaya ko si Misu, Ma-promote ako at makokontrol ko na ng tuluyan si Xinjiang. makakawala na ako kay Zhao Lun. Su Chengxi. Su Chengxi, umalis ka na agad dito, hindi ka nababagay sa lugar na ito, umalis ka. Sino ang nakpahintulot sa iyong pumasok sa kumpanya namin? Nasaan ang security? Security! Sa tingin ko, hindi ba nakasulat sa banner na ito, Welcome, Mesu, para magbigay direksyon sa trabaho? Pero, dumiring na ako? Bakit? Parang hindi ako welcome? Su Chengxi, hanggang ngayon, naglalakas, loop ka pa rin, magpanggap na nakatatandang anak ng pamilyang Su. Sinuri ko na si Batlafu nung araw na yon. Matagal na siyang nagretiro at hindi siya batlang ang pamilyang Su. At ikaw, hindi ka rin nakatatandang anak ng pamilyang Su, kaya umalis ka na. Huwag mo akong piliting maging bastos sa iyo. Ang nga ginawa mo sa amin dati, pansamantala. Hindi ko na yun papansinin. Pero ngayon, hindi ka pwedeng gumawang gulo dito. An binabalaan kita. Kung tatanggalin niyo ako ngayon, huwag kayong magsisi. Magsisi? Ang pinaksisisihan ko lang ngayon ay ang hindi ka namatay sa kulungan noon. Kung hindi mangyayari ang lahat ng ito. Security. Security. Ialis niyo siya. Sejol, Siya si Mesu. nakita ko mismo. Ang asistan ni matandang CEO Su. Mismong nabukas ng pinto para sa kanya. Siya nga talaga. Magandang araw, CEO Su. Ako po ang General Manager ng Anan Branch, si Zaulan. Nakita ko lang kayong ilan, Binu, bully niyo ang isang dalaga. Anong nangyayari dito? Ang gatao ba sa ating branch ay ganito na ba na nag-abuso sa kapangyarihan? Ginang Su, nakakamali po kayo. Siya po ang aking dating asawa. 5 taon na ang nakalipas, nakasalis siya, kaya nagiwalay na kami noon pa. Pero, hindi pa rin siya maka-move on sa akin. Kaya, sinundan niya ako hanggang dito sa kumpanya. Oh, sino ka ba? Para magsalita ng ganyan. Ginang Su, ako po ito, si Xinjiang. Naalala ko na ikaw pala. Mapuchi analela niyo po. Sandali lang po, ilalabas ko na po siya ngayon.
Suchensi, natatangka ka pa ring lumaban. Hindi mo ba alam kung ano ang kalagayan mo? Ang babaeng ito ay ang panganay na anak ng pamilya Su. Kung maglalakas, loob kang kalabanin siya. Bakit? Hindi mo na ba gustong matrabaho pa sa bansa? Talaga? Ganun ba? Su Chensi, alam ko, hindi mo pa rin ako malimutan at ang posisyon mo bilang ginangkin. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon, si Ginang Su ay gusto na sa akin. Sa tingin mo, kaya mong agawin ang lalaki sa panganay ng pamilya Su. Chencheng, iba ka talaga. Pinapayuhan kitang umalis ka na, ayokong mapahiya pa sa harap ni Ginang Su. Pero kung umalis ako, paano ko mapapanood ang kaguluhan? Su Chenchi, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinasabi ko sa iyo, hindi to lugar para sa iyo na mag-eskandalo. Teka, kailan ko sinabing paalisin siya? Gekinzeng, hindi ito ang ipinagawa ko sa iyo, hindi ba? Ngeng, Su, huwag kang alala ang pinagagawa mo sa akin. Bago gabing ito, tiyak na matatapos ko para sa iyo. Sige na, naparito ako pangunahin para inspeksyonin ang trabaho. Ituloy ninyo. Itong si Kinzeng, talagang kumapit na sa mataas na posisyon ni Grang, Su. Ang kailangan niyang asikasuhin ngayong gabi, tiyak na ang pagputol sa aming relasyon. Malit nang, Su, nabalitaan ko na gusto mo ng dugong jade. Ito ang regalo na pinili ko para sa iyo. Malit na regalo lang, tanggapin mo po sana. Paano mo nalaman? Maganda nga ang kulay. Abala ka pa. Magandang jade ito, sayang lang, ang nakaukit ay kilin. Sa pagkakaalam ko kay Geng, Su, mas gusto niya siguro ang ruyi. Maging ang paborito ngang maliit na ngang. Su, hindi mo pa rin alam anong nangyayari. Ako. Geng, Su, ang pirasong dugong ruyi na ito ay pamanang kayamanan ng aming pamilya. Nabalitaan ko na gusto mo, kaya sadyang dinala ko para sa iyo. Tingnan mo po. Pamanang kayamanan ha? Napakamahal. Mahihirapan akong tanggapin po. Ge, Zhao, kung titingnan, ang regalong binigay ni Kinzeng, mas maganda kaysa sa iyo. Gayunpaman, bakit ko natatandaan na may depekto itong pamana? Hindi ba nabasak ito ni Z nung bata pa siya habang nanghuhula ng kapalaran? Kinzeng, ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay sa aming young manager Sung ang isang regalo na may depekto? Kung hindi dahil sa pagamak sa aming young manager Su, hindi ba siya karapat? Dapat sa mas maganda. Kinzeng, sa totoo lang, okay lang kung hindi ka nagbigay ng regalo, pero itong regalo na may depekto? Hindi ako. Naku, hindi ko na matandaan ang tungkol sa pahula ng kapalaran ni Z, pero naalala pa ito ni Su Chengxi. Ngayon, inilabas niya ito. Gusto niya ba akong sirain? Manager Su, ang Blood Rui, na ito ay aking pamana, mahalaga sa akin ito. Lubos, talagang buong puso ko itong ibinibigay sa inyo. Manager Su, itong Kinzeng ay may masamang hangarin. Kung makikipagtulungan kayo sa kanya, kailangan ninyong maging maingat. Zhaolan, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin na maging maingat kapag makikipagtulungan sa akin? Wala akong ibig sabihin. Sa tingin ko lang, hindi mo man lang alam na may lamat ang regalo na ibinigay mo kay Manager Su. Ibig sabihin, siguradong hindi mo ito tiningnan ng mabuti. Pero Manager Su, hindi niya tiningnan ng mabuti ang regalong ibinigay niya sa inyo. Sa tingin ninyo ba, kung talagang pinahalagahan niya ang relasyong ito, gagawin niya iyan? Tama ka nga talaga, iyan ang punto. Kinzeng, ibalik mo na lang ang regalong ito. Manager Su, kunin na po ninyo manali kayo sa akin. Ang bagay na ito, talagang buong puso ko itong ibibigay sa inyo. Tungkol sa sinabi niya, huwag ninyo siyang pakinggan, itong bagay na ito, wala itong kinalaman sa kanya. Sige. Kung gayon, kukunin ko na ang regalong ito. Sa totoo lang, dalawa ang layunin ko ngayon sa pagbisita rito. Dalawa ang layunin ko. Una ay trabaho. Matagal ko nang naririnig na napakagaling ni Manager Zhao sa trabaho, kaya sadyang pumunta ako ngayon para makakuha ng impormasyon. Young Manager Su, puring ninyo ako, talaga. Ito ang pagsusuring kita ng kumpanya nung nakaraang taon. Paki, tingnan po. Hindi ko pwedeng hayaang promote si Zhaolan, kung hindi, mas mahirap akong makawala sa kanyang kontrol. Manager Su, sa totoo lang, may problema sa lahat ng ito. Suzong, ang totoo, may problema ang dokumentong ito. Mukha siyang walang kakwenta, ngunit marami itong kasinungalingan at marami pa nga rito ang peke. Shinseng, anong kalokohan ang sinasabi mo? Suzong, ito ang resulta ng aking pagsisikap gabi araw. Paano ito magiging peke? Kinzeng, bilang aking mapapangasawa, ganyan mo ba ako babansagan? Babansagan?
Zaulan, ang ginawa mong pek, abuso sa kapangyarihan sa loob ng maraming taon, hindi pa ba sapat? Suzong, ang laman ng dokumentong ito ay ang nga kontratang pinirmahan ni Zaulan sa ibang mga kumpanya para sa kanyang personal na interes nitong mga nakaraang taon. Tingnan mo, ang mga kumpanyang ito ay hiwalay na, naksara na. Iyan ba ang tinatawag niyang personal na kakayahan? Kinseng, tigilan mo ang paninira mo. Naghiwalay at naksara ang mga kumpanyang ito. Anong kinalaman ko doon? Kaya ba mong sabihin na hindi mo tinanggap ang suhol nila? Ako. O tama? Iyong Porsche na binigay sa iyo ni Zhang Zong, ako pa rin ba ang nakmamaneho nito ngayon? Bakit? Mali ba ang sinabi ko? Itong garelo na binigay ni Li Zong, hindi ba nandito rin? Zaulan, siya pala ay ginamit ang gabagay na binigay mo sa kanya para pahiyain ka. Matitis mo ba iyon? Shinseng, ang bagay na binigay ko sa iyo, ako mismo ay atubiling gamitin. Ikaw pala, ginamit mo pala iyon para pahiyain ako. Iyan ba ang konsensya mo? Ay, kung may konsensya ang lalaking ito, magpapakasal na ang aso. Kung ako sa iyo, hindi ko siya palalagpasin, kailangan mong ilabas lahat ng kanyang sekreto. Tama, sekreto. Kinzeng, kung ganyan, huwag mo akong sisihin kung magiging masama ako sa iyo. Mahal na Small Boss Su, noon napilitan lang akong makipagkasundo sa kasal kay Zaulan dahil pinilit niya ako. Kung hindi, bakit ko pa lalapitan ang babaeng may masamang reputasyon? Kung nais ng inyong kumpanya na gamitin pa rin siya, kailangan ninyong maging maingat. Kung hindi, maaring maging masama ang epekto nito sa kumpanya. Oh, ganun ba? Hindi ba pinahawa niyo sa akin ang problema kanina? Hindi naman sa ayaw kong ayusin, pero natatakot ako. Chutao, siya ang general manager ng subsidiary ng Su Group. Kung makakalabuan kami, paano pa ako makakakilos sa industriya? Boss Zhao, kaya pala ganyan kayo ka? Mapang abuso. Ako. Zaulan, kahit pamasira ang kinabukasan ko ngayon, ilalantat kita para makita ni Boss Su gaano kakaimbaba ba talaga. Mahal na Small Boss Su, alam kong mababa lang ang katayuan ko. Pero totoo ang pagmamahal ko sa inyo. Kaya ngayon, kahit anong kapalit, ipapaalam ko sa inyo ang katotohanan. Zaulan, hindi mo pa rin ba nakikita? Ang lalaking inalagaan mo sa loob ng 5 taon, wala ka talaga sa puso niya. Ngayong nakakita siyang mas magandang oportunidad, nagsisikap siyang umangat. Hindi mo ba naisip, noon, dahil sa iyong resources, dahil sa iyong pera, nagawa niya akong ipahamak, iwanan ako. Hindi ba iwanan ka rin niya ngayon? Kung ako ikaw, hindi ako magpapakita ngawa. Tudol. Ang tao lang naganap na walang-wala. Ang magiging masunurin. Hindi ba? Isang tao lang na wala ang masumusunod. Kinzeng, hindi ko na inintindi nung inilabas mo ang impormasyon ko sa mga kaway ko. Dahil hindi ko pinansin. Akala ko matigas ka lang, kaya mo ginawa iyon. Hindi ko akalay ngayon ay ikaw pa ang. Zaulan, ano bang pinaksasabi mo? Huwag mong akalaing hindi ko alam ang ginagawa mo. Ikaw, Kinzeng, ang nagmakaawa sa akin noon, kaya ko sinagot. Ang bagay na binigay ko sa iyo, sobrang mahal, na hindi ko nga mabili para sa sarili ko. Pero ngayon, ginawa mo ito sa akin. Miss Su, nagustuhan mo na ba talaga siya? Alam mo ba kung anong klaseng lalaki itong si Kinzeng? Siya ay isang taong puro pera at interes lang ang nasa isip. Isang taong tulad niya, hindi karapat. Dapat sa pagmamahal mo. Oh, ano ang ibig mong sabihin? Tama si Su Chengxi. Si Kinzeng ay nakipag-ugnayan sa akin para lang sa pera. At para makasama ako, pinaratangan niya nga masama ang dating asawa at pinakulong. Sa loob ng maraming taon, para lang maniwala ako na, handa siyang gawin ang lahat para sa akin, para sa pera ko. Sinaktan pa niya ang sarili niyang anak ng paulit-ulit. Pero sa katotohanan lang, ginawa niya lang iyon para sa pera. Ibig mong sabihin, may problema sa pagkakakulong ng dating asawa niya? Inosente siya? Si Kinzeng mismo ang nagplano niyan. Mr. Su, huwag ninyo siyang pakinggan. Si Su Chengxi. Si Su Chengxi ang may kasalanan. May ebidensya ako. May ebidensya ako. Oh, ganyan nga. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya. Ang lahat ng dinanas ko, babawin ko sa iyo lahat. Zika. Zaulan, isipan mo na ba yan? Talaga bang handa kang gamitin ang sarili mo para sirain ako? Ha? Zaulan, lumambot ang puso mo? Para lang sa lalaking ito, lumambot ang puso mo? Kung ganun, binabati kita. Hayaan mo siyang umalis at iwan ka.
Kahit papaano ngayon, nakadikit na siya kay yang CEO Su. Sa takdang panahon, kapag bulong na siya sa iyong tabi, tingnan natin kung paano ka pa makaka-promote. Ha? Teka, huwag na lang muna nating usapan ang promotion ang position mo bilang general manager, baka hindi mo na rin mapanatili. Huwag. Zia. Zhaolan, hindi mo pa rin ba naintindihan si Su Chenxi ang may pakana nito, nagpapagulo lang siya sa relasyon nating dalawa. Isipin mo, ikaw ang sumingit sa relasyon namin noon, ikaw sa kanya, tiyak nakating kati na siyang mahiganti. Bakit siya mabibigay ng magandang payo sa iyo? Kaya ang lahat ng ito, ikaw ang nakplano. Tama ba, Su Chenxi? Napakalakas na loob mo. Su Chenxi, ginagawa mo ang lahat ng ito. Hindi ba para makuha mo ang ebidensyang magpapakulong sa iyo? Ikaw ang may gawang lahat ng gulo na ito. Su Chenxi, nasabi ko na sa iyo, wala na akong nararamdaman para sa iyo at lalong hindi ako makakaroon ng anumang relasyon sa isang kriminal. Bakit ba kailangan mo pang maging mapilit? Ako? Mapilit? Hindi ba ngayon naglalaro ka na naman ganyan? Sinadya mong gawin iyan sa harap ni Boss Su para sirain ang relasyon namin ni Zhaolan? Hindi ba ti gusto mo lang makabalik sa akin? Pero sasabihin ko sa iyo, impossible. Xinjiang, ano ba talagang sinasabi mo? Su Chenxi, alam kong lubos ang pagmamahal mo at hindi ka pa rin sumusuko pagkatapos ng mahabang panahon, pero sinasabi ko sa iyo, tapos na tayo. Sa totoo lang, dahil dumating si Yang Boss Su para mag-inspeksyon, ayaw kong maging masama ang sitwasyon, pero ngayon mukhang hindi na kailangan. Anong gagawin mo? Hindi ba gusto mong sirain ang relasyon namin? Pero bakit hindi mo muna tiningnan ang sarili mong kakayahan? Ang bagay sa pagitan natin, mari nating usapan sa ibang pagkakataon, pero usapan muna natin ang tungkol sa iyo. Su Chenxi, baka hindi mo alam. Mula nung nakita kita, palihim akong nagpadala ng tao para kunin ng anak na pinakamamahal mo. Halika. Si, hindi ba umuwi ka na sa akin? Bakit ka? Sabi ni tatay, huwag daw akong masyadong lumapit sa iyo. Kinzing, ito ay usaping ng mga matatanda. Ano ba talagang gusto mong gawin? Ang gusto kong gawin, pinaparamdam mo sa akin na hindi ako komportable, kaya gagawin ko ring hindi ka komportable. Ngayon, hayaan kitang makita, hihiwalay na ang ugnayan ninyong mag-ina. Ito ang notaryadong kasunduan. Kapag kayong dalawa ni Z ay pumirma, ang relasyon ninyong mag-ina ay tuluyan ng mapuputol. Pumirma na si Z. Ngayon, ikaw na. Magagwardiya. Hawakan ninyo siya, pilitin ninyong papirmahin siya. Pagkapirma, itaboy ninyo siya. Hindi siya dapat mag-isip na makita pa si Z habang buhay. Teka muna. Sasu, ano? Kinzeng, hindi ko ba nasabi sa iyo na ayusin mo ang problema mo? Sirsu, inaayos ko po ito. Akala mo ba si Zhaolan lang ang sinasabi ko nang kinonta kita noon? Hindi lang iyon basta laro. Ito ba? Ay nuptial agreement? Pamana ng Arian. Ang pagmana sa posisyon vice-presidente. Ito ba ang dokumento ng pagputol ng relasyon? Matagal ko nang sinabi sa iyo, hindi ka lugi sa akin. Siya ang panganay na babae ng pamilyang Su. Siya ay isang anak. Kapag nakpakasal na kami, hindi ba pera niya ay pera ko na rin. Higit sa lahat, makukuha ko rin ang tunay na kapangyarihan sa Su Group. Basta ayusin mo ang lahat ng mga bagay na ito, magpapakasal agad tayo, at makakabisa agad ang mga kasunduang ito. Kaya itong bata, kaya hindi ko ito pwedeng panatilihin. Ang ibig mong sabihin, paiwan ko ang bata. Hinihiling mong iwanan ko ang bata. Tama ka. Jinong Su, anak ko yun sa laman. Uulitin ko ang sinabi ko, kami sa pamilya Su ay walang ugaling alaga ng anak ng iba. Kinzeng, kung hindi mo gusto ang bata, ibigay mo na lang sa akin ang bata. Habulin mo na ang iyong yaman at karangalan. Huwag mong guluhin si Z. Manahimik ka. Kung sa hinaharap ay makakaanak kami ni Ginong Su at ipinanganak namin ang aming anak, hindi na mahalaga si Z. Xinjiang, magpapakasal ka sa kanya. Ano na lang ang halaga ngang engagement namin nun? Ganun na lang ba yun? Wala na. Kinzeng, isipan mong mabuti. Mas gusto mo ba ang batang ito? O gusto mo bang magpakasal at magpakasal sa akin? Xinjiang,
Kung talagang hindi mo kayang iwanan ang bata, hayaan na lang. Tandaan, maraming gustong maging manugang ng pamilya Su, libo sila. Kaya hindi ko kailangan makipag-ugnayan sa isang tao na may kasaysayan, napaka-komplikadong mga relasyon, kahit pa nakamali ako sa pagtingin sa iyo ngayon. Huvak na huvak kang umalis. Hindi ko gusto ang bata. Magpakasal na tayo ngayon. Ngayon na. Magpakasal na tayo ngayon. Jinong Su, tingnan mo. Tapos na akong pumirma. Tapos na akong pumirma. Mula ngayon, ang batang itong si Kenzie, wala na siyang kinalaman sa akin. Ano po ang sinasabi ninyo? Bakit wala na po akong kinalaman sa inyo? Mula ngayon, sumama ka na sa nanay mo. Hindi na ako ang tatay mo, kaya huwag mo na akong tawaging tatay. Bakit hindi na kita dapat tawaging tatay? Ikaw na bata ka, sinabi ko na hindi na ako ang tatay mo. Gusto ka nanay mo ng gano'n na lang, hayang kunin ka niya, sumama ka na sa kanya. Tatay, may nagawa po ba akong mali kaya nagalit kayo? Magbabago po ako? Talagang magbabago? Sige na po. Sabi ko, huwag mo akong gambalain, sumama ka sa nanay mo. Huwag mo na akong guluhin, naiintindihan mo ba? Tatay, gusto ko po talaga ang tatay ko. Umalis ka. Umuwi na tayo kasama si nanay. Sige na. Sumama ka na kay Mama Pauwi. Kasalanan mo kung hindi dahil sa iyo. Hindi ako iwan ni Papa. Dahil sa masyado tayong nagiging malapit. Kaya hindi ako gusto ni Papa. Pakinggan mo si Mama. Ang tatay mo, hindi ka iniwan dahil sa akin, kundi dahil sa pera, dahil sa interes. Talaga bang ginisip mong nag-aalala siya sa iyo? Hinikayat ka niyang lumiban sa klase? Hinahayaan ka niyang maglaro ng mga games? Iyan ba ang pagiging mabuti sa iyo? Talaga bang pinahalagahan niya ang paglaki mo? Pero, naalala mo pa ba ang pinanggako mo kay Mama? sabi ni Papa, kriminal ka, hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Ako ang mama mo. Mama, sabi ni Papa, sa mundo, siya lang ang pinakamamahal ako. Anong mama, wala akong pakialam diyan. Kung naging mabuting ama lang siya, hahayaan kitang sumama pa rin sa kaniya. Ngunit ang paraan ngang pagtuturo niya sa iyo ngayon, iyon ang tunay na sisira sa iyo. Hindi totoo yan. Huwag mong sisiraan si Papa. Hindi ba sabi mo mahal na mahal ka niya? Kung ganun, kaya mo ba makipagpustahan kay Mama? Ilang araw mula ngayon, sigurado akong dadalhin ka niya sa kumpanya ni Zaulan. Makikita mo kung ano ang pipiliin ni Papa, ang kumpanya, o ikaw? Ako, hindi ko alam. Hindi kailanman inisip ni Mama na ikaw ay magiging isang masamang bata na walang pagpapahalaga sa kaniyang pamilya. Kaya, sumama ka na kay Mama Pauwi, pwede ba? Magsimula tayong magpakabuti. Tara na, umuwi na tayo kasama si Mama. Hindi ko alam. Ginang Su, tingnan mo, ngayon, nayos na ang problema. Paano naman tayo? Nayos na ang problema sa bata, pero paano naman ang isa pang bagay? Chinseng. Si Su Chengxi, yung babaeng malandi, sadyang ginawa lang iyon para sirain tayo. Kung babalik ka ngayon, hindi ko natitingnan ang nakaraan. Kinzeng, bibigyan kita ng 10 minuto. Kung hindi mo mayos ang bagay na ito, kung ganun, saka sana ito, maghahanap na akong iba. Ano pa bang ebidensya ang hawa ni Zaulan laban sa akin? Noong taong iyon, lahat ng kailangang pirmahan, sinubukan kong ipasa kay Su Chenxi para palitan ako. Ano pa ba ang nakaligtaan kong detalye? Kinzeng, sasabihin ko ito sa iyo. Ang ebidensya na hawak ko, sapat na para kitilin ang buhay mo. Kinzeng, kahit pa ang Zaulan na iyan, ay maraming hawak na trumpo sa kakayahan ng pamilya Su. Kung gusto mo, hindi ito impossible. Pero bakit kita tutulungan? Ginang Su, kung ganon ang sinasabi niyo, basta pumaya kayo, mula ngayon, ako ay sa inyo na. Talaga? Yang Ginang Su, handa ba talaga kayong protektahan ng ganoong klaseng tao? Bukod pa riyan, ang ebidensya na hawak ko, sigurado ba kayong matatago ninyo? Ginang Zhao, narito na ang ebidensya. Chincheng. Tingnan mong mabuti. Ito ang malitrato nung kayo ang accountant ay nakasabwatan. May video at CCTV footage pa ako.
Akala mo ba may sansak ka pa? Ikaw, 5 taon na, sa wakas ay nakita ko na ang katotohanan ng bagay na ito. Ngayon, hindi pa sapat ang hakbang na ito. Dapat kong kunin kay Zaolan ang lahat ng ebidensya para linisin ang aking pangalan. Chinzeng, tingnan mo, pinili mo siya nun dahil sa pera. Ngayon, kaya ka na niyang itulak sa bangin. Su Chenxi, anong ipinagmamalaki mo? Kahit may litrato, ano ngayon? Basta tinandun si Xiao Suzong. Kahit ano pa yan, tutulungan niya akong apulahin. Talaga? Paano kung sabihin kong, naipost ko na ang nalitratong ito sa internet? Sa tingin mo ba kaya ka pa niyang protektahan? Balif. Baliw ka na ba, Zhaolan? Sinasira mo ako. Ano namang mapapala mo? Bukod pa rito, ang bagay na ito, hindi rin maganda para sa iyo. Hindi nga maganda para sa akin, ngunit alam ko, kung ang gusto kong makuha, ay hindi ko makuha, anumang kapalit, wawasakin ko. Balif. Inaakala mo, mapipigilan mo ako sa ganito, ha? Sige na, ako si Kinzeng, hindi ko na kailangan ng kumpanya. Hindi kailangan ng kumpanya? Kung wala kang kumpanya, ano pa ang mayroon ka, Kinzeng? Kinzeng, ang pamilya Su ay ang pinakamayamang pamilya. Kahit konting ilabas lang nila, katumbas ng 10 kin group mo. Ang ebidensyang ito ay hindi sapat para sirain si Kinzeng. Tiyak na mayroon pa, ibang hawak si Zaolan. Tama, ang ginang Su ay iisang anak, hanggat kaya ko siyang panatilihing hawa. Ang yaman ng pamilya Su, hindi ba magiging akin na rin? Tama, Zaolan. Narinig mo ba kahit wala na akong kumpanya? Ano naman ngayon, nandiyan si Batang Ginang Su at makakaroon na akong lahat. Kinzeng, akala mo ba ito lang ang nasa kamay ko? Ito lang ba ang hawak ko? Ang tungkol sa kung paano mo pinilit si Su Chengxi na pumirma sa kasunduan, akala mo wala akong ebidensya? Anong ibig mong sabihin? Nung sinabi mo sa akin ang mabagay na iyon, may recording ako. Zhaolan, nababaliw ka na ba? Kapag kumalat ang bagay na ito, pareho tayong makukulong, walang makakatakas. Alam ko naman. Pero wala akong magawa. Ikaw ang nagtulak sa akin. Kinzeng, marami na akong pagkakataong ibinigay sa iyo. Bakit hindi mo ako pinili? Hindi maari, hindi ko papayagan na ipakalat niya ang bagay na ito. Zaolan, sa tingin mo ba, wala akong reserba? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ay natatakot nun na dahil sa pag-iral ni Z, patuloy kong alahanin si Su Chengxi, kaya palihim mong nilason si Z. Alam ko na ang lahat ng ito nun pa man. At matagal ko nang nakuhaan ito ng video, pero akala ko hindi na ito gagamitin. Pero hindi ko inaasahan. Anong sinasabi mo? Nilazon ni Zaolan si Z? Chincheng, ano ba talagang gusto mong gawin? Magpalitan tayo para wala na tayong utang, kundi walang makaalis dito ng mayos. Hindi ko hahayaang mapalitan sila ng ebidensya. Zaolan, kaya mo bang tiisin na makita si Kinzeng na makalaya sa iyong kontrol? Hindi yan ang ugali mo. Tumahimik ka. Bakit? Natamaan ko ba ang pinakapaborito mo, ha? Ziga. Jing, Su. Mukhang pinahahalagahan mo itong si Kinzeng. Siguro ayaw na ayaw mong iwanan ka niya, tulad ng ginawa niya sa amin ni Zaolan, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin. Kung ang lahat ng ebidensyang ito ay hawak mo, kung gayon itong si Kinzeng, hindi na siya makakaalis sa iyong makamay, di ba? Su, huwa kang maniniwala sa kanyang kalokohan. Siya ay... Tama ang sinasabi niya. Kinzeng, ibigay mo na sa akin ang ebidensya. Paprotektahan kitang lubos. Kinzeng! Chincheng, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Mukhang ang sinabi mo sa akin kanina, ang katotohanan ay huwad, para lang sa perang ang Su Corporation. Hindi. Siyempre hindi. Boss Su, nakulong ako dahil sa isang balang kasalop ng 5 taon? Kung kaya niyang manloko ng sarili niyang asawa, paano ka makakasigurado na hindi ka niya lolokohin? Isipin mo rin sana. Su Chengxi, wala kang kinalaman dito. Ibibigay ko, Boss Su. Ito ang ebidensya laban kay Zaolan. Pwede mo itong kunin para bawiin ang gusto mo. Boss Su, napakatuso niya. Paano natin malalaman kung ano ang nasa USB na ito? Ikaw. Ganito na lang. Kumuha tayo ng computer para tingnan. Hindi, Luigi.
Boss Su, tingnan mo, paano ko kayo lolokohin. Nasaan ang ebidensya mo? Ibigay mo? Ito ang ebidensya na si Su Chengxi, ang nagpabayad para sa iyo nun. Opo. Mahusay. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, sa totoo lang, ako ay hindi naman talaga ang tunay na panganay na binibini ng pamilyang Su. Ang tunay kong pagkatao ay ang assistant ni Boss Su. Anong nasabi mo? Ang tunay na panganay na binibini ng pamilyang Su ay siya. Boss Su, nagibiro po ba kayo sa King? Isa lang siyang babaeng walang-wala ni isang kusing. Paano siya magiging panganay na anak ng pamilya Su? Impossible. Siguradong nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling? Ano ang kailangan kong ipagsinungalingan? Huwag ninyong isipin na ako lang ang umasa kay Kinzeng na walang alam, inaaping lahat at mahina at walang silbi, di ba? Kinzeng, minahal talaga kita noon. Mula nung aral ka pa at sinagip mo ako sa gulo? Noon ang naisip ko na mabait ka, matapat at may napakagandang respeto. Kaya hinabol kita kahit anong mangyari. Ngunit nalaman ko kalaunan na ikaw ay may mataas na pagtingin sa sarili at masyadong sensitibo. Kaya, natakot ako na iyon ang isipin mo na malaki ang agwat natin sa estado, kaya itinago ko ang pagkakakilanlan ko bilang panganay ngang pamilya Su. Nang magsimula ka sa negosyo mo, palihim akong tumulong sa iyo, nagbigay ako ng mapakukunan at resources sa iyo upang maging madali ang iyong kinabukasan. Sandali, tinulungan mo ako. Si Xiaolan iyong. Impossible yan. Sinabi sa akin ni Sunun, sa tingin niya, malaki ang potensyal ng KinCorp kaya niya ako pinapaksimula ang mag-invest. Kung hindi dahil sa akin ang aking ama, paanong bibigyan ka niya ng puhunan? Xiaolan, hindi pa kita nasasabihan. Sabihin mo na may peg, ibig sa unang tingin ka kay Kinzeng, gusto mo siyang makamtan, pero ginamit mo lang ang yaman ng legal na asawa para makuha siya. At sinabi mo pa na ikaw, si Xiaolan, ang gumamit ng kooperasyon para tulungan siya, katawa, tawa talaga iyon? Paano iyan mangyayari? Xiaolan, matagal ko nang sinabi sa iyo, kaya niya akong iwanan para sa tubo. Siyempre, kaya ka rin niyang iwanan. Oh, I know. Mali ba ang sinabi ko? Kung makikipag, unahan ka sa akin tungkol sa estado, malayo ka pa? At ikaw, Kinzeng, ang taong pinahirapan mong suyuin, iyon din ang taong sinaktan at tinapon mo para sa tubo nun. Zhao, hindi maganda ito. Talagang hindi. Nasa pinto na si Lolo Su at ang iba pa. Bakit personal na dumating, sige? Su? Sige, Su ay nandito. Bakit tutungang sinusuportahan niya si Su Chengxi? Kung gasiji, Su mismo ang lalaban sa amin. Talagang hindi na tayo makakapamuhay dito sa bansa. Kahit hindi pa dumating ang tatay ko ngayon, ang ebidensyang ibinigay ninyo mismo, sapat na para makulong kayo habang buhay. Bakit nangyayari ito? Bakit? Chengxi, nandito ka ngayon dahil hindi mo pa rin ako malimutan, hindi ba? Kung hindi, bakit ka makikipag-agawan kay Xiaolan para sa akin? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Alam ko na mahal mo ako, hindi ba? Palagi mo akong inisip. Ganito, itago mo ang ebidensya at ay pagpatuloy natin ang buhay ng magkasama. Naloloka ka na ba? Chengxi, kaya mo akong unawain, hindi ba? Ganito Chengxi, papayagan kong tawagin ka ni Ziina nanay, papasabihin ko na lang sa kanya na tawagin kang nanay, hindi ba? Kinzeng, makaroon ka naman ng kahihiyan. Binigyan kita ng pagkakataon pero sinayang mo ito. Ako ang nakamali, ako ang may kasalanan, ako ang masama. Chengxi, nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo ako, bigyan mo akong isa pang pagkakataon, hindi ba? Ang dahilan kung bakit ganyan ka ngayon ay hindi dahil pakiramdam mo ay nakamali ka, kundi dahil lamang sa pakiramdam mo ay malapit ka nang matapos na. Kung ngayon may isang tao na mas mataas ang posisyon na nakatayo dito, iba na naman ang ipapakita mong mukha, hindi ba? Teka, Ginoong Zhao, nabalitaan ko na ang matandang Ginoong Su ay dumating, kasama ang kanyang anak na babae para mag-inspeksyon. At narinig ko sa gwardiya na may kasama siyang batang babae at tawag niya pa ay aking mabait na anak habang tinatawag siya. Anong sinabi mo? Tinawag niya ang iba na mabait niyang anak? Ang panganay na anak ng pamilya Su ay isang anak. Kaya ibig sabihin, hindi ka talaga anak na babae nga matandang Ginoong Su. Su Chengxi, ang lakas ng loob mo. Nangangahas kang magpanggap na panganay na anak ng pamilya Su. Oh, eking matalinong anak, dumating din ba ang aking ampong anak?
Ang tatay, para lang suportahan ako, talagang hindi naktipid sa pagtawag ng tao. Ang babaeng katabi ni tatay, siguro siya ang anak ng kanyang kasosyo at siya rin ang prinsesa ng isa pang higante sa industriya. Ngayon, tinawag siya ni tatay para tuluyan kayong blok salop ng industriya. Su Chengxi, naniniwala ka ba sa sarili mong sinasabi? Sabi ko na nga ba, paanong naging ikaw ang panganay na ginang ng pamilya Su, kumpirmado? Isa kang ang imposto. Ang galing mo namang makpa, utos sa sarili. Inakala mo ba, sa pagpapanggap mo bilang panganay na ginang ng pamilya Su, makukuha mo ang ebidensya rito? Magwardiya, hawakan ninyo siya. Inakala mo ba? Makokontrol mo ako. Huwag ninyo siyang pakinggan. Hawakan siya. Kunin ninyo pabalik ang USB drive. Tingnan ko kung sino ang mangangahas na galawin ang anak ng pamilya Su. Sino ang nangahas na saktan ang anak ng pamilya Su? Chengxi, huli akong dumating, anak. Hindi ka pa huli. Kaya pala, isa ka talagang anak ng pamilya Su. Kaya, ano ang lahat ng ginawa ko nun? Ang agawan ko. Ang akit ko gamit ang aking kapangyarihan. Ano pa nga ba ang halaga nito? Zaulan, matagal ko nang sinabi, hindi tayo talagang makaway. Pero, grabe ang kasamaan mo at sinubukan mo pang saktan ang anak ko. Kung gayon, manatili ka na lang sa kulungan habang buhay. Dalhin niyo siya, ihatid niyo sila sa istasyon ng pulisya. Ang buong bagay na ito tapos na rito. Say, uwi na tayo. Ziga. Halika, kumain ka pa ng mas marami. Tingnan mo ang iyong sarili. Sa tagal ng pinagdaanan mo, pumayat ka na. Tay, tawad. Kasalanan ko dahil masyado akong ganaging pasaway talaga. Lahat ng tao, nagkakamali. Pero huwag kang talagang alala. Anuman ang nagawa mong pagkakamali, ang iyong ama ay laging nasa tabi mo. Halika at kumain na. Pensionun, binibini. Ang Xinjiang na iyon ay pinalabas na. Ano? Wala nang silbi ang ebidensiyang iyon? Si Zaulan ang umako sa lahat ng kaso, iniyako niya sa sarili niya. Kaya si Qinzheng ay... Ang hirap? Hirap niyang ipinakulong? Anong nangyayari kay Zaulan? Ganyan na ang ginawa sa kanya ni Qinzheng, pero tinutulungan pa rin siyang umako sa kasalanan. Bini-bini, may masamang balita. Nawawala ang Batang Ginu. Ano nang sabi mo? Nawawala si Zi. Kagabi lang ang Batang Ginu, sumagot ng isang tawag. Tapos sinabi niya sa akin, nalalabas siya para mamili ng laruan. Habang nagbabayad ako, wala na siya. Bini-bini. Ang Batang Ginu, walang mangyayaring masama sa kanya, di ba? Wala, hindi mapapahamak ang anak ko. Si Qinzheng. Si Qinzheng iyon. Kalalabas lang niya, biglang nawala si Zi, siya ang may kagagawan. Kung si Qinzheng talaga ang gumawa, si Zi, ngayon, ay tiyak na ligtas pa rin. Huwag kang alala. Tayo, may notaryadong kasunduan, hindi niya madadala si Zi. Maghanap na kayo. Bini-bini, naghahanap na ang magwardya. Huwag ka munang panik. Isa pa, ang tigre. Hindi kumakain ng sarili niyang anak. Gaano man kasama ang ginagawa ni Qinzheng, siya rin ay... Si Qinzheng na iyon, ang taong mas masakol pa sa hayop. Paano ko siya mapagkakatiwalaan na hindi niya sasaktan si Zi? Su Chengxi, hawak ko si Zi ngayon. Kung gusto mo ang bata, gawin mo ang sinasabi ko. Qinzheng, wala ka na bang hiya? Ikaw mismo ang sumuko kay Zi nun? Anong karapatan mong kunin siya ngayon? Su Chengxi, mas mabuting bigyan mo ako ang pagalang. Anong pakialam kung sumuko ako sa kanya? Ako pa rin ang ama ni Zi habang buhay. Sa loob ngang kalahating oras, pumunta ka sa pulisya at pumirmang sulat ng pag-unawa para palayain si Zaulan. Kung hindi ko masisigurado kung ano ang magagawa ko kay Zi. Qinzheng, ikaw ay isang hayop talaga. Anak mo siya. Ikaw. Chengxi, huwag kang alala sa anuman. Tiyak na tutulungan kitang hanapin si Zi. Wala ng konsensi ang Qinzheng na iyon. Talagang natatakot akong hindi ko na makita si Zi. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Bini-bini. Sabi ngang ipinadala kong tao, wala siyang nakitang bakas ngang munting binata. Hindi siya umuwi at wala rin siya sa kumpanya ni Qinzheng. Wala kahit saan. Kinuha ni Qinzheng si Zi. Tiyak nagagawa siya ng paraan para itago siya o kaya iipadala siya palayo. Sandali. Palalayasin? Tama, ang pangunahing layunin niya sa pakuha sa bata una, tulungan si Zola na makawala sa kasalanan.
Pangalawa ay para hindi na kami makaroon pangang sansang magsama kaming muling ng bata. Kaya naman, siguradong gaalis na si Jiang ngayon kasama si CG. Sa tingin ko, si Kinzeng, peking tulong lang ang pagtakas ni Zaulan. Pero ang pagnanais niyang umalis ay siyang totoong dahilan. Dahil, hanggat nasa tabi niya si Ziyi, maari ka niyang kontrolin palagi. Sa istasyon ng tren, sa paliparan, bilisan mo! Masusunod po. Papa, saan mo ako dadalhin? Dadalhin ka ni Papa para makbakasyon sa ibang bansa ng 2 araw, hindi ba yan maganda? Si Mama? Kinzi, ilang araw pa lang pinapanigan mo na agad ang kriminal na yon, hindi ba? Ngunit, sa tingin ko, hindi siya masamang tao. Pinapalis niya ang manambubuli sa akin na kaklase at sinasabihan niya rin akong maging mayo sa makaklase ko. At saka, ikaw ang ayaw sa akin noong araw na yon. Ziyi, nung araw na yon, tunay na nakamali si tatay, hayaan mong humingi ako ng tawad sa iyo. Tatay, sabi mo palagi, masamang tao, si nanay na nakakulong. Ikaw lang ang pinakamabait na tao sa mundo para sa akin. Pero, maliban sa pinayagan mo akong mag-skip ng klase, pinayagan mo akong maglaro ng games, wala kang pakialam sa akin. Kailanman, hindi mo ako sinundo sa school. Kahit nga sa parent-teacher meeting, ang tagapamahala ang pumupunta, hindi mo ako kailanman binigyan ng pansin kung paano ako nakikihalubilo sa mga kaklase ko. Sasabihin ko sa iyo, ayaw akong kalarong nga kaklase ko at hindi ka rin aalala. Ikaw ba talaga ang tao na pinakamabay sa akin sa mundo? Ikaw na walang utang na loob. Ano, binibigyan kita ng pagkain at inumin, hindi ka pa rin kontento. Itay, dati, kailanman, hindi mo ako kailanman sinisigawan. Sige na, Ziyi, sumama ka kay Itay na magbakasyon sa ibang bansa sa loob ng 2 araw. Itay, pupunta na ako sa parent-teacher meeting mo simula ngayon. Okay ba? Tara na. Bini-bini, nakita na namin ang kinaroroonan ng batang Gino. Dala siya ni Kinzeng sa kanlurang istasyon. Kanlurang istasyon? Zika, tara na, iligtas natin ang bata. Huwag mo nang tingnan ang nanay mo. Hindi yan darating para sunduin ka. Tumigil ka! Kinzeng, saan mo dadalhin si Z? Suchensi, paano mo nalaman na nandito ako? Dahil kilala kita, isa kang taong labis na makasarili? Nagawa mo akong balikan, ipinakulong, at nagawa mo ring makipagsabuatan kay Zaulan para maging parang aso at pusa. At bakit mo naman kukunin si Z para lamang tulungan si Zaulan na makaligtas sa kaso? Gagawin mo lang sa kanya ang ginawa mo sa akin, ang paglinlang sa kanya para akuin niya ang kasalanan mo, di ba? Tungkol naman, sa pananakot na tutulungan si Zaulan na makaligtas sa kaso, iyon ay isang palusot mo lang para bumiling ang oras para madala mo palayo si Z? Alam mong mahalaga sa akin si Z? Kaya bang kontrolado mo si CG, makakapanakot ka sa akin? Halika Z, lumapit ka kay Mama. Hindi, si Ziyi, kusang loop siyang pumunta sa akin. Ziyi, sabihin mo sa kanya na ayaw mo siyang kilalanin at gusto mo lang sumama sa akin. Tama ba? Ako? Sabihin mo. Kinzeng, paano mo pinalaki ang anak mo? May muka ka pang kunin siya? Wala akong pakialam. Suchensi, ang mahalaga, hindi maaring walang ama ang bata. Kaya, hayaan mo na lang akong umalis kasama si Z. Kung hindi, isama mo ako at si Z pabalik at ipagpatuloy natin ang ating buhay. Bahala ka talagang hiya. Chengsi, sa totoo lang, hindi ko talaga pinagawa kay Zaulan na akuin ang kasalanan dahil siya talaga ang may gawang krimen at gusto niya lang akong pagbintangan. Oo, totoo, noon, mali na nakipaghiwalay ako sayo at nakipag-engage kay Zaulan, mali ang ginawa ko. Pero noon ay nasa ilalim ng banta ni Zaulan. Chengsi, maniwala ka sa akin, hindi ko talaga inisip na magtaksil sa iyo kung hindi ako nakinig sa kanya. Sasaktan niya si Z. Nakita mo na ang video, siya pa nga ang mapapadroga kay Z. Chengsi, at sinabi mo pa
na hindi ko tinuruan ng mabuti si Ziyi. Iyan ay dahil din sa panggugulo ni Zaulan. Chen-shi. Sa totoo lang, biktima rin ako. Ang ibig mong sabihin, pinilit ka ni Zaulan na gamitin ang pondo ng kumpanya para ako ang magdusa? Pinilit ka niya na hiwalayan ako. Pinilit ka niya na ipahiya ako katulad na ginawa mo dati? Oh, tama. Chen-shi, ang talino mo talaga. Ngayon, ang masamang babaeng yan, nakakulong na siya. Tayo kaya. Pwede pa ba tayong makbalik? Ano? Narinig mo ba? Zaulan, bakit ka na parito? Kinzeng, ikaw ang nagsabi sa akin noon na kapag umamin ako sa kasalanan, gagamitin mo si Ziyi para pilitin si Suchensi na pumirma ng kasunduan ng pagpapatawad. Ulit mo akong kinumbinsi at pinakiusapan. Kaya ako umamin. Dati, akala ko, si Suchensi ay isang tanga sa pag-ibig na walang alam sa katotohanan. Pero ngayon, tila ako pala. Ako pala ang hindi nakakita sa katotohanan. Suchensi, dati, akala ko, inagaw mo ang posisyong labis kong minimiti. Kaya kita labis na hinamak. Ako pala talaga ang lubos at ganap na tanga. Zika, tinatanggap ko ang iyong pahingi ng paumanhin. Ngunit, ang nga ginawa mo sa akin, pati na rin ang maginawa mo kay Z, hindi ko mapapatawad. Ang bagay na ginawa ko, ako mismo ang aako. Itong paumanging na ito. Utang ko sa iyo. Huwag mo na rin akong subukang patawarin. Suchensi, tama ka sa sinabi mo dati. Hindi tayo kailanman naging makaway. Ang isang taong traidor, sa sarili niyang asawa, anong mapapala ko kung agawin ko pa siya? Siguro ang dapat sisihin ay pareho tayong nabilag. Sino ba naman ang hindi, malilinlang ang isang taong mukhang mabait at labis na mapagmalasakit? Ngayon naisip ko, nakakatawa talaga ako. Ginagamit ko ang nga mapakukunan mo para apihin ka. At akala ko ay napagkahusay ko. Pero ako pala ang wala at lubos na tanga. Zaulan, makinig ka sa akin, iyong mga sinabi ko kanina. Pinagloloko ko lang si Suchengzi. Itong maginawa mo para sa akin, napapasalamat talaga ako. Hindi ba mahal mo ako? Kung mahal mo, dapat tulungan mo ako, tama ba? Dapat ko bang gawin ito para sa iyo dahil mahal kita? Ganyan mo rin kinausap si Suchengzi dati. Tama no, Kinzeng. Huwag mo nang gamitin ang salitang ibig para hostage ang iba kapag lumabas ang salitang iyan sa bibig mo, talagang nakakadiri. Nakamali nga ako. Talagang nakamali ako. Patawad. Dati, masunurin ka at sumusunod sa akin. Akala ko ikaw at si Suchengzi ay dumaan lamang sa dalawang maling landas ng pag-ibig. Akala ko ang pagdating ko ay magliligtas sa iyo. Akala ko tunay ang pag-ibig nating dalawa. Pero sa huli, ako pala ang ganap na tanga. Ngayon, nakita ko ang sarili ko. At nakita rin kita. Palagi kong inisip na kaya kong kontrolin ang lahat. Pero hindi ko inaasahan na sa huli ay nasaktan ko pa rin ang taong hindi ko dapat saktan. Suchengzi, salamat sa pagdala mo sa akin dito ngayon. Nakita ko kung sino talaga ang taong ito. Ngayon, panahon na rin para gawin ang nararapat kong gawin. Halika. Tumayo ka. Kahit papaano, minahal ko siya. May halaga pa siya. Kung hindi, mas lalo kong hindi paniniwalaan ang sarili kong pagpili. Zaulan, ano bang gusto mong gawin ngayon? Ang ginawa ko, si Zaulan. Aminin ko. Katulad din, ikaw din. Dati, gusto ko talagang nakuin ang lahat para sa iyo. Pero ngayon nakbago na ang isip ko. Kinzeng, ang kasalanan ginawa mo. Ikaw mismo ang dapat magdala. Zaulan, maniwala ka sa akin, nasa puso kita. Huwa na huwa kang magbago ng iyong pahaya. Ikaw na naman ang humawa nito para sa akin. Maniwala ka sa akin, kapag hinawakan mo ito ngayon, ako ay magiging iyo na lamang. Sige na. Kinzeng, talagang nasusuka ako sa iyo ngayon. Paanong nagustuhan ko ang isang taong tulad mong duwag? Suchengzi,
Ang nga bagay na ginawa ko ay aminin ko. At ang hindi ko ginawa ay ipagtatapat ko rin na matapat. Ang nga pagkakamaling nagawa ko ay hahayaan kong ako mismo ang gumawi isa. Chengxi, malapit na akong umalis. Pakawalan mo na ako, safe na. Kung ito man ay, sa tingin nam, napakaraming taon. Napagmamahalan natin bilang mag-asawa. Hindi ka karapat, dapat makbanggit niyan. Tara na, Z, umuwi na tayo. Hindi ka pwedeng gumalis. Z, Z, pakinggan mo ako, kung umalis ka ngayon, wala ka ng tunay na kalayaan. Hindi ka na pwedeng maglaro ng games sa klase at hindi ka na rin pwedeng umabsen. Kapag umabsen ka, siguradong masasaktan at mapapagalitan ka. Hindi ito ang buhay na gusto mo, di ba? Papa, ayoko nang umabsent ulit. Oh, hindi mo ako kailanman pinagalitan dahil dito. Pero kung minsan, mas gusto ko pa na mapagalitan na lamang ako. Kahit papaano, mararamdaman kong ang papa ko talaga ay nagmamalasakit sa akin. Hindi. hindi. Shinsheng, ano ang gagawin mo? Siya ang sarili mong anak? Su Chengxi, huwag mo akong pilitin. Z, bakit mo ba pinipilit ang papa? Ang papa, nagsikap ng husto na palakihin ka sa loob ng maraming taon. Para sa iyo, nakipag-ugnayan pa ako sa pamilya ni Zaulan. Alam mo ba sa mga taong ito kung paano ako nabuhay? Bakit ba ang sama mo umasta? Kinsheng, kumalmak pa. Peg, usapan natin ito ng maayos. Huwag mong saktan ang bata. Tumahimik ka. Su Chengxi, 5 taon kang nakakulong. Nakialam ka ba sa pagpapalaki ng bata kahit kaunti? Anong karapatan mo para pagsabihan ako? May gana ka pang banggitin ang pagkakakulong ko? Bakit ako nakulong? Hindi ba dahil sa iyo? Sige, hubak na nating pa. Usapan niyon. Ganito, pakawalan mo si Z at hahayaan kitang umalis, ano? Impossible. Su Chengxi, bakit hindi mo ako kayang patawarin? Ako lang ba ang may kasalanan sa lahat ng ito, ha? Kung sinabi mo sa akin kaagad na isa kang dalaga mula sa pamilya Su, aabot pa ba tayo sa puntong ito? Chincheng, hindi mo pa rin ba napapansin ang pagkakamali mo? Inisip mo pa rin na ako ang may kasalanan sa lahat? Hindi mo pa rin ba nakikita na ang ugat ng lahat ng ito ay dahil sa iyong walang sawang kasakiman? Lahat ng tao gusto ng pra, hindi ba? Kung hindi mo ako iniligaw, sa tingin mo magugustuhan ko si Zaulan? Sa tingin mo ba siya ang nagtayo ng kumpanya para sa akin? Ako ay isang lalaki. Ako ay isang lalaking may paninindigan at dangal. Pero alam mo ba kung paano ako tratuin ni Zaulan? Trato niya ako na parang kuting o tuta. Kailangan ko siyang suyuin, alagaan, at medjing. Kailangan ko pa siyang samahan sa paglalarong ilang nakakanisultong laro. Ikaw ang nahanap niyan? Dahil sa pera ka pumasok? Kaya paano ka magkakaroon ng kalayaan? Ikaw pa talaga? Tama na? Tapos na ang lahat ng iyon? Ang gusto ko lang ay hindi na tayo makita pang muli. Anong ibig mong sabihin na ako ang naganap? Bakit? Bakit ninyo ako minamalit? Anong masama sa pagmamahal ko sa pera? Ano nang mali? Pati ikaw na walang utang na loob. Hindi ba maganda ang pakikitungo ni tatay sa iyo? Bakit mo sinamahan ang nanay mo? Bakit? Dahil mayaman ang nanay mo. Tama. Kaya, Su Chengxi. Kahit pa si Ziyi ay talagang may nangyaring masama sa kanya ngayon. Ikaw ang may gawin yan. Huwag? Chincheng? Tingnan mo, namumutla na ang bata, Sig. Pwede mo ba muna siyang bitawan? Anumang kondisyon ang gusto mo, tatanggapin ko. Sabihin mo ang kondisyon mo. Anumang bagay ibibigay mo sa akin. Mabuti. Kung gayon, gusto kong pera. Gusto ko 50 milyong piso. Ziga. Tatay, bakit mo po ito ginagawa sa akin? Tumahimik ka. Tatay, hindi mo po ba sinabi na ikaw ang taong pinakamamahal si Z? Si, mabait ka. Pagkatapos ng pangyayaring ito, anumang gusto mo, bibilhin iyon ni tatay para sa iyo, di ba? Ayoko na sa tatay ko! Ayoko na sa tatay ko! Tumahimik ka.
Chincheng. Lahat ng pera na gusto mo, narito na. Kukunin ko ang pera at pakawalan mo si Z. Mama, Z, kamusta ka? Nasugatan ka ba? Mama, hindi ko dapat sinigawan. O sinaktan, kasalanan ko. Paano ka naman sisisihin ng mama mo, Z? Hindi ka sinisisi ni mama, Z. Z? Ano ang tinawag mo sa akin? Sa wakas, tinawag mo na rin akong mama. Z? Anak? Paano magagalit ang isang ina sa sarili niyang anak? Hindi ako nakalit sa iyo. Uwi na tayo, okay? Bini-bini, si Chinjang ay tumakas sa kainang ninakaw na kotse. Habulin. Bini-bini, nahuli na si Kinzang. Chincheng? Hindi mo naman siguro talaga iniisip na dahil sa impluensya ng Su family, makakatakas ka pa, hindi ba? Su Chenxi, ngayon, masaya ka na. Tama, masaya nga ako. Pero alam mo ba kung bakit hindi pa kita ibinibigay sa pulis? Ano pa ang gusto mong gawin? Napakarami mong utang sa akin? Kaya hindi kita basta palalampasin. Anong gagawin mo? Ipinababawang ang batas ang paggamit ng extrajudicial punishment. Su Chengxi, ikaw. Ang ingay mo, tumahimik ka? May papakita ako sa iyong maganda. Ang lahat ng iyong makalokohan. Alam na ng buong internet ngayon. Ang shareholder ay alisan at ngayon ang equity ay iyon na lang ang natira. Pirmahan mo na yan. Para paglabas mo, di ka na mamamatay sa gutom. Gusto mo, Bang? Bilhin ang Chin Group? Ito ang pinahirapan ko. Anong karapatan mong bilhin ito? At saka, ang babangang presyo, mas mababa pa sa market value. Ikaw. Kung ayaw mong pumirma, di huwag. Sana paglabas mo ilang taon mula ngayon, nandun pa rin ang Kin Group at saka hindi ito lubog sa utang? Su Chengxi, demonita ka. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ayaw kong mawala ang lahat sa akin. Hindi pwedeng mawala ang lahat sa akin. Ibigay. Pirma. Gusto mo nang pumirmang gayon? Huli ka na. Babawasan ko pang ang 1%. Ikaw. Ayaw mo. Gaso. Ibigay mo ang panulat. Pipirma na ako. Chincheng. Paano nangyari na naging ugali mo na rin ang pumirma nang hindi binabasa ang kontrata? Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Sa huling bahagi ng sunduan kanina, nagdagdag akong kasunduan sa pagbibigay nga arian. Ang pera mo ay mapupunta ng buwas sa anak mo. Paglabas mong kulungan, wala kang ni isang susi. Su Chengxi, baliw ka. Ikaw, bitaw na. Su Chengxi. Tahimik na. Dalhin niyo siya sa istasyon Nege Pulisya. Chincheng. Ginawa mo ang taktikang ito upang saktan ako ng 2 beses. Hindi mo inasahan na ikaw mismo ang mabibiktima ng sarili mong paraan, hindi ba? Mama, sabi ni Lolo, kailangan kitang tawagin para kumain. Ziga, tara na. Tara. Anak, kumain kang hulay. Alam ko na, ang anak ko, ang mahal kong si Su Chengxi, ay walang katulad. Siya ang pinakamagaling. Mama, hindi na ako absent ulit at hindi na ako maglalarong video game habang ako ay nasa klase. Sigurado akong gimagiging napakabuting bata ako. Z, buong puso akong naniniwala sa iyo. Siguradong magiging mabait kang bata. Sana ang Z natin ay hindi rin masyadong mapagod, basta ligtas ka at malusog. Ayos na. Mama Noon,
Ang dami kong nasabi na masasamang salita. Hindi ka pa rin ba galit sa akin? Sira, ulo. Aling ina ba ang magagalit sa kanyang anak, ha? Sika na, bilisan ninyo at kumain, kundi itong pagkain ay lalamak na. Ngayon, ako mismo ang nagluto nitong lutong bahay. Heto na, bilisan na ninyo at kumain na. Halika na, sige na, halika, kunin mo na agad itong isang piraso. Ziyi, kunin mo ang malaki. Kumuha ka rin na isa? Ziga, Heto, ziga kumain. titikman ko. Ano, masarap, di ba?